Si Akuto ay isang abandonadong ulila na nag-enroll sa isang akademya ng mahika upang maging isang mataas na pari. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang matuklasan niya na nakatakda siyang maging susunod na hari ng demonyo, kaya ngayon nag-aagawan ang lahat ng babae sa kanyang pagkalalaki. Bago mangyari ang lahat ng iyon, iniwan si Akuto ng kanyang ina sa isang ampunan upang protektahan ang kanyang pagkatao, at nanalangin ang kanyang ina para sa kanyang kaligtasan, tinatawag siyang anak ng pag-asa. Pagkalipas ng mga taon, papunta na si Akuto upang simulan ang kanyang buhay sa akademya ng mahika, nang huminto siya upang tulungan ang isang matandang babae sa kanyang bagahe. Gayunpaman, bigla siyang inatake ng isang kontrabida na kulay bughaw ang buhok na inaakusahan si Akuto na nagnakaw sa kanyang lola. Pero sinabi ng lola na tinutulungan siya ni Akuto. Humingi ng paumanhin ang babae at nagpakilala bilang Junko, isang estudyante sa akademya ng mahika. Pagkatapos, sabay silang nagpunta sa akademya, at sa tren, sinabi ni Akuto sa kanya na gusto niyang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng pagiging mataas na pari. Ipinahayag niya na galing siya sa pamilyang nagtataguyod ng matuwid na katarungan, at alam na mayroon silang magkatulad na mga mithiin, ipinakita niya ang kanyang suporta sa kanya. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang espada upang makagawa sila ng kasunduan sa kondisyon na kung sino man sa kanila ang magtaksil sa kanilang mithiin, kailangan silang patayin ng isa. Pagkarating nila sa akademya, naghiwalay sila, at si Akuto ay nagtungo sa infirmary, kung saan niya nakilala si Mitsuko, ang kanyang homeroom guro, na nagpapaliwanag na bawat bagong estudyante ay kailangang humarap sa isang mahiwagang ibon na nakikita kung ano ang kanilang mga trabaho sa hinaharap. Si Akuto ay nasa sabik, dahil alam niyang mayroon siyang mabuting puso at gustong maging isang mataas na pari, ngunit laking gulat niya. Sinabi ng ibon kay Akuto na siya ay magiging napakasamang demonyong hari, na dating kilala bilang pinakamalaking banta sa sangkatauhan. Habang nagkakagulo ang lahat dahil dito, hindi makapaniwala si Akuto dahil kabaligtaran ito ng gusto niyang maging, kaya para pakalmayin siya, inaya siya ni Mitsuko na maglakad-lakad, at nagbabala na mula ngayon, malamang na pagtangkaan siya ng mga tao. Pagdating nila sa kanyang silid-aralan, ipinakilala ni Mitsuko si Akuto sa klase, ngunit nang makita niya kung gaano katakat, sila ay, sinusubukan ni Akuto na kumbinsihin sila na hindi siya masama, at nagbigay ng talumpati tungkol sa kung paano mali ang sistema sa pagsubok na magpasya ng kanilang kapalaran. Ngunit lalo pang natakot ang mga tao, sinasabi na ang nakaraang hari ng demonyo ay nagbigay din ng katulad na talumpati bago siya nagsimula ng isang digmaan. Bago pa niya mapatunayan ang kanyang kawalang sala, inutusan siya ni Mitsuko na umupo at itinuro ang likod ng klase. Pagkatapos ay sinimulan niya ang klase, at ang unang bagay na ginawa niya ay pumili ng kinatawan ng klase. Iminungkahi niya na si Junko ang maging kinatawan ng klase tulad ng dati, ngunit isa pang estudyante, si Hiroshi, ang nagmungkahi na piliin si Akuto bilang kinatawan ng klase. Nagulat ang lahat sa kanyang mungkahi, at agad na gusto ni Akuto na bumawi. Sinasabing masaya siyang sumali sa paglilinis bilang serbisyo sa komunidad, pero nang marinig yun, nagpanik ang lahat ulit. Ipinapaliwanag ni Mitsuko na ang komite ng paglilinis ay grupo ng mga taong sumisira ng kahit ano para protektahan ang mga sekreto ng eskwelahan. Dahil hindi niya alam, sinubukan ni Akuto na magpaliwanag, pero tumayo si Junko sa galit, sinasabing niloko niya ang kanyang pangako at ang kanyang damdamin, at hinamon siya sa duelo. Nagkamali ang lahat ng pag-intindi, iniisip na nangako si Akuto na mamahalin siya, pinisil ang kanyang mga pisngi, at iniwan siyang luhaan. Dahil nagalit siya doon, binigyan niya ito ng kahoy na katana, at nagpakawala ng matitinding atake sa kanya, pero nagawa ni Akuto na umiwas sa mga ito at hinablat niya mula sa likuran. Sinusubukan niya siyang pakalmayin at iginigiit na wala siyang balak na saktan siya dahil gusto niya siya, pero dahil dito, inaakala ng ibang estudyante na sila'y magkasintahan, kaya nagalit si Junko at muling sumugod. Nasalo ni Akuto ang kanyang katana, at sa sandaling yun, nagising ang isang nakatagong kapangyarihan, at habang sinusubukan ni Mitsuko na gumawa ng isang pananggalang, pinaliyab ng kapangyarihan ni Akuto ang buong silid-aralan, na nag-iwan ng lahat sa pagkawasak at walang malay si Junko. Kalaunan sa dorm, ipinakilala ni Hiroshi ang kanyang sarili bilang pinakamalaking tagahanga ni Akuto, at nag-alok siya kay Akuto na humingi sa kanya ng kahit ano, at tinanong ni Akuto sa kanya kung paano siya makakarating sa dorm ng mga babae upang makahingi ng tawad kay Junko.
Dinala siya ni Hiroshi sa likod ng dorm ng mga babae, at nang tanungin kung bakit, ipinapaliwanag ni Hiroshi na kakalat ang mga tsismis na ang hari ng demonyo ay pumasok sa dormitoryo. Sa loob, ginagamot ni Junko ang kanyang mga sugat, iniisip pa rin kung paano sinabi ni Akuto sa kanya na gusto siya nito, na nagpapakilig sa kanya. Sa sandaling yun, kumatok si Akuto sa kanyang bintana, at habang sinusubukan niyang humingi ng paumanhin, iniisip ni Junko na isa itong pagtatapat ng pag-ibig. Nakita sila ng ibang mga estudyante sa dormitoryo, na ikinabahala ni Junko, at dahil sa kahihiyan, hinabol niya si Akuto gamit ang kanyang espada. Tumakbo si Akuto papunta sa kakahuyan, kung saan nakilala niya ang isang kakaibang lalaking pula ang buhok, si Sugo, na nagsimulang magdaldal tungkol sa pagiging prinsesa ni Akuto at poprotektahan niya ito. Nang lumitaw si Junko, pinoprotektahan ni Sugo, si Akuto, ayaw siyang iwan. Kumapit siya kay Akuto, at nang sumugod muli si Junko, sinubukan ni Akuto na harangan ito ngunit muling nagising ang kanyang kapangyarihan, winasak ang buong gubat na parang bomba. Nawala ng malay si Junko, at biglang bumukas ang isang portal, at lumabas dito ang isang babae na nagsasabing siya ay isang taga-Masid, na nagpakilala sa kanyang sarili bilang Coronet. Pagkatapos ay naglabas siya ng isang baril na kayang pagalingin si Junko mula sa kanyang mga sugat, at nang makita ito, napagtanto ni Akuto na isa siyang android. Nang magising si Junko, napagtanto niya ang kanyang kalagayan at tumakbo palayo, ngunit nang subukang lapitan siya ni Akuto, pinigilan siya ni Coronet, sinasabing kailangan niya siyang tanungin tungkol sa nangyari. Idinagdag niya, dahil sa laki ng nangyari, kailangan niyang isama ang punong guro. Nang marinig yun, natakot si Sugo, at bigla siyang nawala, naiwan lang ang kanyang mga damit sa sahig. Ngunit nang hawakan ni Akuto ang kanyang mga protector, nagsimula siyang sumigaw at tumakbong naguguluhan. Kalaunan, dinala ni Coronet si Akuto para humarap sa punong guro, at matapos suriin ang kanyang mga damdamin, napagpasyahan ni Coronet na walang masamang balak si Akuto kay Junko. Gayunpaman, dahil siya ay hinuhula ang magiging susunod na Demon King, sinabi ng punong guro kay Akuto na babantayan siya ni Coronet sa lahat ng oras mula ngayon, upang mapigilan nila siyang maging Demon King at makasakit ng ibang tao. Pagkatapos ng pagpupulong, sinabi ni Mitsuko kay Akuto na paraan lamang ito ng paaralan upang protektahan siya, dahil tiyak na may ibang mga estudyante na gustong magtapos sa kanya dahil siya ang magiging hari ng demonyo. Tinanong niya rin si Akuto tungkol sa kanyang kapangyarihan, at ipinaliwanag ni Akuto na hindi niya alam kung ano ang nangyari. Ang alam niya lang ay sinubukan niyang hadlangan ang mga atake ni Junko. Napagpasyahan ni Mitsuko na ang nararanasan niya ay kawalan niya ng kontrol sa kanyang napakalaking mana, na hindi na siya ikinagulat, dahil siya nga ang magiging hari ng demonyo. Inabot niya sa kanya ang handbook ng estudyante, sinasabing maaari siyang makipag-usap sa kahit sino gamit ito, parang telepatiya, at napagtanto ni Akuto na ang bagay na ito ay ang dahilan kung bakit mas mabilis kumalat ang mga tsismis tungkol sa kanya. Sa kanyang silid sa dormitoryo, naroon din si Coronet na nagmamasid sa kanya, at sinabi ni Akuto sa kanya na hindi siya komportable na naruroon siya. Hiniling niya sa kanya na bigyan siya ng utos, kaya sinabi ni Akuto sa kanya na matulog na habang siya rin ay matutulog, ngunit nang subukan niyang magkumot, nagpa siya si Coronet na matulog sa tabi niya, at nahirapan siyang matulog kasama siya sa kanyang kalagayan. Banibiro niya siya na para bang may gusto siyang gawin at maging spur de imago, at nang aminin niya ito, nagpasya siyang matulog na lang sa kanyang mga drawer para hindi na siya abalahin pa. Ngunit nang subukan na talagang matulog si Akuto, patuloy siyang tumitingin sa likod at nakikita siyang sumisilip, at inamin niya na gusto niya. Para asarin siya, kaya hindi siya makatulog ng mahimbing. Kinaumagahan, pumunta si Akuto sa paaralan kasama sina Coronet at Hiroshi, at sa kanilang paglalakad, nakasalubong nila ang masamang si Fujiko na may kulay lilang buhok, na nagpakilala bilang pinuno ng dormitoryo ng mga babae. Pero sa halip na pag-alitan siya sa nangyari noong nakaraang gabi, sinabi niya na sinabi ni Corona sa kanya ang totoong nangyari, at nagpaabot siya ng pakikiramay kay Akuto dahil siya ang magiging hari ng demonyo at sinabi pa niyang pwede siyang magsumbong sa kanya kahit anong oras. Dahil dito, tuwang-tuwa si Akuto dahil naniwala siyang may nakakaintindi na sa kanya. Maya-maya sa klase, inanunsyo na wala sina Junko at Sugo, pero mas nakatuon ang atensyon ng mga estudyante sa katotohanan. Nakuha ni Akuto ang isang magandang android at kasama niya itong nagpunta kung saan-saan, kaya naiinggit ang lahat.
Nagtago si Akuto sa banyo para tawagan si Fujiko gamit ang kanyang notebook ng estudyante, at sinagot naman ito ni Fujiko habang nagbibihis. Nagpasalamat muna si Akuto sa mga sinabi nito kaninang umaga, at pagkatapos ay humingi siya ng tulong para makipag-ayos kay Chanko. Ipinaliwanag niya na hindi niya yun magagawa sa publiko, ayaw niyang gumawa ng eksena. Pumayag si Akuto na tulungan siya at iminungkahi niya na pumunta siya sa likod ng bundok sa tanghalian, pero sinabi niya na huwag niyang isama si Korwan at sinabi na pwede niya itong i-deactivate sa pamamagitan ng paghila sa buntot nito. Samantala, sa labas ng Cub 8, si Korwan ay naghihintay kay Akuto, habang ang mga lalaki doon ay nagtataka kung bakit siya nasa banyo ng mga lalaki, sumisilip sa kanilang ari. Pagkatapos, sa tulong ni Hiroshi, natuklasan ni Akuto kung saan ang likod ng bundok at nang tanungin kung bakit niya gustong pumunta doon, nagsinungaling siya at nagdahilan, sinasabing kailangan niya ng sariwang hangin dahil sa items yung nakukuha niya. Ipinahayag ni Korwan na hindi siya pupunta doon ng mag-isa, kaya nauna siyang naglakad papasok sa likod ng bundok, habang iniisip niya kung paano niya ito mapipigilan. Sinubukan niyang sumulyap kung saan nakalagay ang kanyang buntot, ngunit habang mas bumababa siya, mas nagmumukha siyang kainahinala. Bigla na lamang, may tumama sa kanya. Walang talo, at nang lumingon si Korwan, inaakusahan niya itong gustong sumulyap sa mga peach. Bigla, nakaramdam si Korwan ng papalapit na mana, isa na hindi galing sa tao. Sa sandaling yun, nakita nila ang isang asong demonyo, isa na nabago dahil sa pagsipsip ng mana. Sinubukan itong pigilan ni Korwan gamit ang kanyang baril, ngunit nang hindi siya nagtagumpay, mabilis siyang nailigtas ni Akuto mula sa pag-atake. Pagkatapos ay lumundag si Akuto dito, kumapit ng mahigpit at ginamit ang kanyang kakayahan. Ginawa niyang maliit na tuta ang malaking aso. Tinanong niya kung ano ang ginawa niya rito, at ipinaliwanag ni Akuto na matapos niyang sabihin na sumipsip ito ng mana. Pinawi niya ito sa pamamagitan ng paglilinis ng mana. Sinabi ni Korwan sa kanya na walang mage ang nakagawa niyan kailanman, kaya naisipan niyang i-record ito at iulat mamaya. Bigla, inatake ng aso ang isang bagay, at naririnig nila ang boses ni Soga, sumisigaw dahil sa takot sa aso. Nagpakita siya habang wala siyang malay, at nang lumapit si Akuto sa kanya, sumigaw siya at bumalik sa pagiging invisible. Hindi makapaniwala ang dalawa na kaya niyang maging invisible, at sinabi ni Korwan na kahit hindi siya matunto ng mga android habang invisible siya, kaya nilang matunto ng amoy niya sa pamamagitan ng kanyang damit. Nakita niya ang bag ng damit ni Soga, pero habang nakayuko siya, sinamantala ni Akuto ang pagkakataon na hilahin ang kanyang buntot, naganap na nagpatigil sa kanya. Bigla, sumulpot si Fujiko kung saan at ipinaalam sa kanya na hindi siya dapat mag-alala, dahil hindi maaalala ng mga android ang anumang bagay pagkatapos silang patayin, at kailangan lang niyang hilahin muli ang buntot niya para magising siya. Pagkatapos ay pinag-uusapan niya ang mga problema niya kay Junko, at nangangako na sasabihin kay Junko na gusto niya itong makita, alam na walang hihinalain si Junko kung manggagaling kay Fujiko. Nagpapasalamat siya sa kanyang tulong, at pagkatapos ay binanggit ni Fujiko na gustong sumali si Akuto sa komite sa paglilinis. Kinumpirma niya na totoo ito, kaya inalok siya ni Fujiko na sumali sa disciplinary committee, at mabilis na tinanggap ni Akuto, dahil gusto niyang tumulong sa paaralan. Pagkatapos ay inabutan siya ni Fujiko ng gamot, na sinasabing ito ay mahiwagang gamot kasama ang isang baril na kayang bumaril sa gamot. Sabi niya na kaya ng gamot na ipaintindi sa mga tao ang nararamdaman ng isa't isa, na nagmumungkahi na barilin niya si Junko. At nang mag-atubili si Akuto, sinabi ni Fujiko sa kanya na dapat niya itong gamitin bilang reserba, na sinang-ayunan naman niya. Pagkatapos, iniwan siya ni Fujiko na manghang-mangha, sa wakas ay nakatagpo ng isang taong mabait tulad ni Fujiko. Pagkatapos nito, ginaisang ni Akuto si Corona, at walang maalala. Inakusahan niya itong muli na gusto siyang silaipan. Sinuri nila ang bag ni Soga, at bigla, isang lumulutang na hairpin ang dumaan. Nakilala ni Akuto ang hairpin, at hindi makapaniwala na ang babaeng binigyan niya nito noon ay si Soga pala. Hinahabol ng aso, lumundag si Soga kay Akuto, na walang suot. Ngunit nagpaplano, at agad na tinawag ni Corona siyang Maniokis, at dapat daw siyang i-report. Nagmamakaawa si Akuto kay Soga na may gawin, at pumayag naman ito basta makikinig si Akuto sa hiling niya.
Pumayag si Akuto, at mabilis na sinabi ni Soga kay Corona na siya ang sumugod kay Akuto, at pinalaya si Akuto sa mga akusasyon. Ngunit habang nagdiriwang si Akuto, iniharap ni Soga ang kanyang hinihiling kay Akuto na maging kaibigan niya. Samantala, nagpapagaling pa rin si Junko mula sa kanyang mga sugat nang tawagan siya ni Fujiko. Sinabi niya kay Junko na gusto siyang makipagkita ni Akuto, ngunit sa halip na sabihin ang totoo, sinabi niya na nagbanta si Akuto para mapasubaw sa kanya, at hindi niya kinonsulta si Junko. Nang marinig yun, mabilis na kumilos si Junko, at sinabing siya na ang tatapos ng trabaho na ikinatuwa ni Fujiko. Pagkatapos, pumasok si Fujiko sa kanyang lihim na taguan, at tinanong siya ng kanyang nakatatandang kapatid, na isang ulo lamang na nagsasalita, kung ano na naman ang binabalak niya, at sinabi ni Fujiko na balak niyang gawing sunod Sanyaran ang haring demonyo. Sa loob ng maraming taon, may paghanga si Fujiko sa kanyang kapatid, at mahal din siya ng kanyang kapatid. Pero nang mamatay ang kanyang kapatid, sinabi ng kanyang ina na dinungisan ng kanyang kapatid ang kanilang pamilya, at si Fujiko na ang magmamana ng pangalan ng pamilya. Sa kasalukuyan, sinubukan ng kapatid na pag-alitan si Fujiko dahil sa pagiging masama nito, pero wala siyang pakialam at iginigiit na ang kapangyarihan na hawak ni Akuto ay mapupunta sa kanya, at susundin siya nito na parang isang mabuting aso. Samantala, si Akuto ay naliligo kasama si Hiroshi, at pinag-uusapan nila si Junko. Ibinunyag ni Hiroshi na si Junko ang leader ng paaralan, at nahirang siya sa posisyong yun dahil sa kanyang pagiging makatarungan. Alam niya na may mga estudyante sa paaralan na gumagamit ng itim na mahika, kaya kailangan nila si Junko upang hanapin sila. Nang matapos maligo si Akuto, nakasalubong niya si Korwan sa labas, na nagtataka kung bakit nahuhumaling ang mga lalaki sa laki ng kanilang ano. Gusto niyang hawakan ang kanyang ano, pero tumanggi si Akuto at isinara ang pinto sa kanya. Maya-maya, nakatanggap ng tawag si Akuto mula kay Fujiko, na nagpapalam. Sinabi sa kanya na isinagawa niya ang isang pagpupulong sa pagitan niya at ni Junko sa isang silong, na sinang-ayunan ni Akuto na puntahan, ngunit kinabukasan, nakipagkita siya sa konseho ng mga estudyante upang makasali sa komite ng disiplina. Kinutya nila siya dahil sumali lang siya para manipulahin ang sistema bilang hari ng demonyo, ngunit nang sinubukan niyang tiyakin sa kanila na wala siyang masamang intensyon, pinili nilang magtiwala sa kanya at aprubahan ang resulta niya. Kalaunan sa silid ng dormitoryo, inihahanda ni Akuto ang kanyang baril na may gamot para sa kanyang pagpupulong kay Junko, ngunit alam niya na kailangan muna niyang gawin ang isang bagay tungkol kay Korwan. Naupo siya at dahan-daang sinubukang ailapit ang kanyang kamay sa buntot nito, ngunit bago niya ito mahayla, biglang lumitaw si Soga sa bintana. Ikinagulat niya. Pumasok siya, kumain ng ilang rice crackers, at sinabi na bilang kaibigan niya, gusto niya siyang dalawin ng mas madalas. Inabutan niya ito ng rice cooker, sinasabing gustong-gusto niya ang kanin kaya nagdadala siya ng mga rice cooker. Kaya gusto niya siyang bigyan para makabalik siya at kumain ng kanin kasama niya bilang kaibigan. Pagkatapos ng ilang oras ng daldalan kasama sila, sinabi ni Akuto kay Soga na kailangan niyang mag-aral, at napagtanto niyang nakakaabala siya, kaya umalis siya ng kwarto, iniwan siya sa rice cooker. Tapos, nagbiro si Korwan tungkol sa gusto niyang hawakan ang kanyang mga peras, at tinanggap niya ang alok nito, pero sa sandaling yun, hinawakan niya ang buntot nito at hinayla, at nawalan ito ng bisa. Siya para makipagkita kay Junko. Tapos pumunta siya sa isang tagpuan sa malalim na bundok, kung saan may isang pasilidad. Sa loob, buong akala niya ay makikita niya si Junko doon, pero sa halip, bigla siyang hinampes mula sa likod. Biglang lumitaw ang mas marami pang masasamang tauhan, handang bugbugin siya ng todo. Pero nang tangkain siyang hawakan ng isa, nakuryente ito, at bumangon si Akuto na parang nagmula sa mga patay, nagpapasalamat pa sa kanila dahil natulungan siyang mas maunawaan ang kanyang mga kapangyarihan. Hindi nila pinansin ang maladyos na aura at umatake ulit, kaya sinimulan ni Akuto na baliin ang kanilang mga binti sa pamamagitan ng pagmanipula sa mana na nakapaligid sa kanila. Pero pagkatapos ay kinaladkad ng mga tauhan si Hiroshi, na binugbog nila ng labis at banihag. Pero sa halip na pagsuko, lalong tumindi ang ginawa ni Akuto, ipinagpag niya ang iba pa sa paligid gamit ang kanyang mga kakayahan bago pigilan ang boss. Biglang dumating si Junko, at nang makita ang mga katawan sa sahig,
Inakusahan niya si Akuto na nagbabalak sakupin ang buong paaralan bilang bahagi ng kanyang dakilang plano para sa pananakop ng mundo. Sinubukan ni Akuto na ipaliwanag ang nangyari, ngunit ayaw siyang pakinggan nito. Sa desperasyon, inabot niya ang baril na may gamot para tapusin ang kaguluhan at para magustuhan din siya nito, ngunit natigilan nang makita na wala ang mga gamot sa baril. Agad nagpakawala ng usok si Junko at tumakas, nangangakong titipunin ang lahat ng kumokontra sa kanya at haharapin siya. Samantala, pinapanood ni Fujiko ang magulong tanawin sa kanyang kristal na bola, na bigla dahil hindi ito nangyari ayon sa kanyang plano. Ang kanyang kapatid na walang katawan ay nagtanong kung anong klaseng gamot ang ibinigay niya sa kanya, at sinabi niya na ito ay isa na magpapatibok ng puso sa kanya at mangakong maging tapat tulad ng isang alipin. Ngunit matapos makita ang kanyang pagiging matapang at pagkalalaki, hindi maiwasan ni Fujiko na ipakita ang kanyang paghanga, lihim na ninanais ang kanyang atensyon. Pagkatapos, dinala ni Akuto si Hiroshi sa kanyang silid at ipinaliwanag ang lahat kay Korwan, na pinagalitan siya sa kanyang ginawa at sinabing kailangan niyang panagutan ito. Samantala, si Junko ay nasa kanyang silid, naghahanda para sa nalalapit na laban-laban kay Akuto. Ngunit sa kaibuturan niya ay nakakaramdam siya ng kakaibang. Matagal na pagtingin sa kanya na pilit niyang inaalis sa sarili, ngunit hindi niya alam, nakikinig pala si Soga. Kinabukasan, nagpalabas ng anunsyo si Junko na tinatawagan ang lahat ng galit kay Akuto upang sumali sa isang huling laban para pigilan ang pagiging hari ng demonyo. Sinasabing pinapayagan sila ng paaralan na gawin ang kahit ano para tanggalin si Akuto sa loob ng isang oras. Sa loob ng ilang minuto, ang buong paaralan ay nagkagulo, at halos lahat ng estudyante ay hinahabol siya. Sinubukan ni Akuto na tumakas ngunit nasukol, at lumapit si Junko, may hawak na espada, handa na siyang tapusin. Habang itinataas niya ang kanyang espada para sana siyang sugatan, biglang sumugod si Soga, inuulit ang sinisikap ni Akuto para sabihin sa kanya, at sinasabi ng diretsyo na kailangan na lang tanggapin ni Junko ang kanyang damdamin para sa kanya. Sa narinig yun, pakiramdam ng mga estudyante ay pinagtaksilan sila dahil kinaladkad sila sa tila labanan sa pagitan ng dalawang magkasintahan at agad siyang kinuyog. Dahil wala nang ibang pagpipilian, naghanda si Junko na protektahan ang sarili. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at naghanda upang labanan ang kanyang panig, ngunit bago pa man sila makakilos, pinaputok ni Korwan ang kanyang bazooka at nagpakawala ng ulan ng bigas sa buong campus. Sa gulat ng lahat, agad na nagbago ang hitsura ng lahat, na para bang galing sila sa sesyon kasama si Snoop Dogg at ang kanyang Devil's Lettuce. Kalaunan, sa silid ni Akuto, sinusuri ni Korwan ang bigas upang malaman kung ano ang sanhi ng biglaang pagbabago. At ipinaliwanag ni Soga na ninakaw niya ang espesyal na tableta sa baril nito para isama sa kanin, dahil alam niyang nagiging magkasundo ang mga tao dahil dito. Pero pagkatapos suriin, sinabi ni Korwan na ang gamot ay pansamantalang ginagawa ang sinumang uminom nito na sunod Sonyerin, at napagtanto ni Akuto na may kakaiba kay Fujiko. Samantala, dahil sa gamot, dinumog ng mga babaeng apektado ang silid ni Fujiko, at napasigaw siya ng paulit-ulit hanggang umaga. Kinabukasan, pinapanood ni Fujiko si Akuto mula sa malayo habang nakikipag-usap kay Hiroshi, tahimik na nangangakong gagawin niya itong sunod Sonyerin sa kanya anuman ang mangyari. Samantala, nagtataka si Akuto dahil wala na naman si Soga, at kapag tinanong niya si Hiroshi, ipinapaliwanag nito na dahil hindi niya magamit ng maayos ang mahika at ang alam lang talaga niya ay lumipad. Nang marinig yun, napagtanto ni Akuto na, maliban sa kanya, wala talagang nakakaalam na kaya niyang maging invisible. Ilang minuto ang lumipas, lahat ay nagpares para magprakti ng Man of Manipulation gamit ang mga warp, at nilapitan ni Junko si Akuto at sinabi na itinalaga siya ng guro na maging partner niya. Instinctively, hinawakan niya ang kamay nito para magpasalamat sa pagpili sa kanya, pero mabilis niya itong binawi ng magtsismisan ang mga tao tungkol sa kanya na nagiging ina ng anak niya. Nagsimula ang pagsasanay sa paghagis ng mga estudyante ng mga mana ball pabalik-balik. Ipinaliwanag ni Junko na ang pagsasanay ay para matutuhan niya kung paano gamitin ang kapangyarihan niya. Kaya iniabot niya ang orb at hiniling na ibato ito pabalik ng dahan-dahan para hindi siya masaktan. Nangako si Akuto na magiging maingat, pero pagkabato niya ng bola pabalik, sumabog ang buong field, tumalsik si Junko at nawalan ng malay, nagdulot ng alaala ng unang pagsabog nila. Sa huli, nakahanap siya ng mauupuan,
tinanggap na isa siyang sakuna na walang pag-asang makontrol ang kanyang mga kapangyarihan. Dumating si Mitsuko at sinabing nagulat lang si Junko kaya nawala ng malay at hindi nasaktan, pero iminungkahi ni Mitsuko na subukan niya ang mental strength chamber para mapatatag ang kanyang isip para mahawakan ang kanyang mga kakayahan. Agad siyang binalaan ni Hiroshi na walang nabuhay ng 12 oras sa loob noon. Nang hindi mamatay, pero pinatahimik siya ni Mitsuko para pumayag si Akuto. Pagkatapos, bumalik si Akuto sa kanyang kwarto para mag-impake, at habang ginagawa niya ito, sinabi ni Gron na sasama siya para patuloy siyang obserbahan. Samantala, sa silid ni Fujiko, seryosong-seryoso ang kanyang mukha. Tinanong siya ng kanyang kapatid kung anong nangyari, at ipinaliwanag niya na ikukulong si Akuto sa silid sa loob ng 12 oras, at iniisip niya kung paano gagamitin ang pagkakataon para sa wakas ay makuha ang gusto niya mula sa kanya, para maging sunod son-year niya ito. Tinawag na naman siyang masama ng kanyang kapatid, pero dahil sa galit, sinabi niya sa kanyang kapatid na tumahimik. Naalala niya kung paano ipinaliwanag ng kanilang ina kung paano ito namatay noong mga nakaraang taon. Sinasabing may natuklasan siyang kakaiba sa isang investigasyon at namatay bago niya ito may ulat. Nang gumamit ang gobyerno ng Mahika para tanungin siya mula sa kabilang buhay, wala siyang maalala, kaya napagpasyahan nilang tinakat niya ang sarili niya hanggang mamatay, gaya ng isang duwag, na nagdala ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Sa gabi, dumating si Akuto sa silid at nagpaalam kay Koroneb bago pumasok mag-isa. Pero, pagpasok niya, napagtanto niyang nakasunod pala si Koroneb sa likod niya, at ngayon ay nakakulong nakasama siya sa loob ng 12 oras. Pagkatapos, lumapit siya at idinikit ang kanyang mga plastik na lalagyan sa braso niya, iginigiit na bahagi ito ng pagsasanay sa pag-iisip, kahit na sinusubukan niyang lumayo. Habang pinapagalitan ni Akuto si Soga dahil sa pagpasok ng patago, nakita niya ang isang lumulutang na pakete at kinuha ito, na naglalabas ng masasayang ingay. Nagpakita si Soga mula sa kanyang pagkawala, at ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang sumama sa kanya at magdala ng merienda at rice cooker, ngunit sumara ang pinto bago siya makaalis. Sa parehong sandali na yun, lumitaw si Fujiko sa labas na may isang espesyal na bala na may halong mahika ng ilusyon, at balak niyang barilin si Akuto dito upang lituin ang kanyang isipan ng walang tigil na mga ilusyon, hanggang sa siya'y maging mahina para sa kanyang mga alindog. Sa loob, sumandal si Akuto para magpahinga, ngunit gumuho ang pader, na naglalantad ng isang lumang mapa ng paaralan na may markang mga koordinasyon para sa 3 mahiwagang susi. Nagtamo si Soga, sabik, iniisip na haantong ito sa kayamanan, pero hindi niya ito masyadong pinag-iisipan at lumayo para magsimula ng meditasyon. Bigla, nagsimulang kumilos ng kakaiba si Soga, sinasabi na hindi na niya mapigilan ang kanyang pantog, at malapit na siyang maihi. Inalok siya ni Akuto ng kanyang waterproof na bag para umihi, na dinala niya para sa mga ganitong pagkakataon, pero tumanggi siya, ayaw niyang gawin ang kanyang business sa harap ni Akuto. Casual na iminungkahi ni Koroneb na umihi na lang si Soga sa bibig niya, dahil kaya niyang gawing panloob na enerhiya ito, at tinitigan siya ni Akuto at Soga na parang nasisiraan na siya ng ulo. Lalo nang nawala ng pag-asa si Soga at kumakatok sa pinto, nagmamakaawang palabasin siya para makapagbawas siya. Sa labas, si Fujiko, naririnig ang ingay at inaakalang nababaliw na si Akuto sa loob. Nakikita niya ito bilang isang magandang pagkakataon para maging tagapagligtas, kaya binuksan niya ang pinto, inaasahang dilaan nito ang kanyang mga daliri sa paa. Ngunit sa halip, biglang sumugod palabas si Soga at natamba siya, sabay takbo para magpagan ng pakiramdam. Di sinasadyang nahulog ni Soga ang mapa ng kayamanan, at nang makita ito ni Fujiko at ang nilalaman nito, kinuha niya ito at umalis. Pagbalik sa kanyang silid, tinanong niya ang kanyang kapatid kung ano ang ibig sabihin ng mga coordinates, dahil nakilala niyang sulat kamay nito, pero walang maalala ang nagsasalitang ulo, na mas nagpalito sa kanya dahil imposibleng magsinungaling ang isang undead. Kinabukasan, habang siya ay hindi pa rin mawala sa isip niya ang misteryo, lumapit sa kanya ang isang kakaibang babae at sinabing nakikiramay siya kay Fujiko, dahil nabigo siyang gawing tauhan ang hari ng demonyo. Natigilan si Fujiko at nagtanong kung sino ang babaeng ito, at casual namang sinabi ng babae na may pahintulot siyang mapunta sa campus at umalis. Biglang may ingay na sumabog malapit. Tumakbo si Fujiko papunta roon,
at nakita na lang na ang mapa ng kayamanan na kinuha niya ay ipinapakita sa isang malaking screen sa paaralan. Nagulat, dali-dali siyang bumalik sa kanyang silid at natuklasang nawawala ang orihinal na mapa. Galit na galit, inakala niyang ninakaw ito ni Akuto. Samantala, natuklasan ni Akuto at Coronel na may mga kopya ng mapa na nakadikit sa buong pader ng paaralan, agad nilang ipinagpalagay na si Fujiko ang may sala. Pagkatapos, hinarap ni Fujiko si Akuto, inaakusahan siya na nagpakalat ng mapa para manipulahin ang mga estudyante gamit ang kasakiman, pero maaaring ituro ni Koro ang likod niya. Ibinubunyag ang tunay na may sala, na siyang lumalabas na si Soga, na masayang nagpapasa ng mga kopya ng mapa kahit saan. Nang tanungin ni Fujiko kung ano ang iniisip niyang ginagawa niya, sumagot si Soga na binibigyan lamang niya ang mga estudyante ng impormasyon na kailangan nila para magsimula sa paghahanap ng kayamanan. Pagkatapos, nakipagkita si Akuto kay Riri, ang presidente ng Student Council, ipinapaliwanag na lumala na ang sitwasyon dahil may mga estudyante na pumunta na sa lokasyon at bumalik na may mga sugat. Sinabi ni Riri sa kanya na magbigay ng anunsyo sa buong paaralan bilang ang disciplinary committee. Kinatawan, nagbabala sa mga estudyante na huwag maghanap ng kayamanan. Sa loob ng pagtitipon, sinubukan ni Akuto na sabihin sa mga estudyante na itigil ang paghahanap ng kayamanan dahil sa panganib nito. Ngunit agad siyang inakusahan na siya ang nagplano ng lahat bilang isa na namang hakbang sa kanyang di umano'y pananakop sa mundo bilang hari ng demonyo. Nagsimulang maghiyawan at magbato ng mga bagay ang mga tao sa kanya, ngunit biglang sumugod kay Akuto ang berdeng buhok na mandirigma kanina. Sinakal siya sa leeg gamit ang kanyang snooze-snooze, at inanunsyo na si Akuto lang ang dapat maghanap ng kayamanan upang linisin ang kanyang pangalan, at sumang-ayon ang mga tao sa kanyang hinihingi. Dahil wala nang ibang pagpipilian, tinanggap ni Akuto at tinanong kung sino siya. Sinabi niya sa kanya na ang pangalan niya ay Eiko, at nagtataka si Fujiko kung saan galing ang ligaw na gago na ito. Nakita ulit ni Akuto si Riri para pag-usapan ang kanyang sitwasyon, at sinabi niya sa kanya na ang kailangan lang niyang gawin ay imbestigahan ang lugar at bumalik, na nagpapaisip kay Akuto na may itinatago siya. Bago siya magsimula sa paglalakbay, nakita siya ni Fujiko at binigyan siya ng mahiwagang baril para tulungan siya, na tinanggap naman niya. Sumama sa kanya sina Hiroshi at Koro sa kanyang paglalakbay, ngunit bigla na lang, sumulpot si Eiko para kumapit sa kanya, ayaw maiwan. Kaya't silang lahat ay nagtungo kung saan sila inaakay ng mapa, at pagdating nila doon, tiningnan ni Koro na ng mapa at binasa ang isang pangalan, Yamato Boy Cairo, na isang taong hindi nila nakilala at ngayon ay interesado na malaman ang tungkol sa. Pagpasok nila sa silid, natagpuan nila ang mga libingan ng mga mandirigma na bumagsak mula sa huling malaking digmaan, at sinabi ni Akuto sa lahat na hanapin ang kakaibang pangalan na ipinapakita sa mapa. Nakakita naman si Koro ng mga nagamit na bala at nagkomento na siguro ay may naganap na laban dito, at sumagot si Akuto na sino man ang gumawa nito ay walang respeto sa mga patay. Nakakapagtaka para kay Toruya na marinig ang matuwid na pananalita na ito mula sa isang nagpapanggap na demonyong hari, ngunit mariing inulit ni Akuto na siya nga, at hindi niya planong maging iba. Sa narinig na ito, sinabihan siya ni Eiko na nakakabagot, pero bigla na lang, binunot ni Akuto ang kanyang mahiwagang baril at itinutok ito sa kanya. Lumalabas na sa likod niya ay may isang halimaw, at harapin nila ito. Samantala, si Junko ay palihim na pumasok sa silid ni Akuto para kumprontahin siya. Ngunit nakita lamang si Soga na natutulog doon, at wala kahit saan si Akuto. Ginaisang niya si Soga at tinanong kung saan siya nagpunta. Tamad na sinabi ni Soga na umalis siya kasama si Koro Nemiwa at isang babaeng nagngangalang Toruya Eiko. Nang marinig ang pangalang Toruya, agad na umalis si Junko para hanapin siya, dahil alam niyang nasa panganib sila. Bumalik sa guho ng silid, sinubukan ni Eiko na hiwain ang mga buhawi ngunit tumilapon siya na parang isang kawawang tagabantay ng pinto. Nang makita ang kanyang talunang ekspresyon, sumeryoso si Akuto, kinargahan ang baril ng mahika gamit ang kanyang mana bago binaril ng isang beses na tuluyang nagpawi sa halimaw na buhawi. Agad na si Eiko, bumabawi at lumundag ulit sa kanya para magdiwang, pero habang sinusubukang alisin ang kanyang mga pisngi sa kanyang leeg, nadulas si Akuto at nakita ang lapida na hinahanap nila. Sa loob ng libingan, nakakita siya ng laruan na may mensahe ng boses na tumutukoy sa isang bagay na tinatawag na silid ng mga gabi, habang sinusubukan nilang intindihin ito.
Nakilala ni Fujiko na palihim na nagmamasid sa lahat gamit ang isang nakatagong kamera, ang laruan. Ipinapaliwanag ng kanyang kapatid na dati niyang ginagamit ang laruan para makipag-usap sa kanya noong mga misyon, pero hindi pa rin niya maalala ang anumang nangyari sa kanya noong gabing nangyari yun. Nagsimulang maluha si Fujiko, pero naantala siya nang biglang bumaba si Soga mula sa itaas na halos walang saplot at kumbinsihin. Para maabutan si Akuto at ang iba pa, sinasabing sa ganitong paraan mas malalaman nila ang tungkol sa kanyang kapatid. Kasabay nito, patuloy na tumatakbo si Junko patungo sa mga guho para iligtas si Akuto mula sa mga balak ni Eiko, dahil alam niyang hindi siya maaasahan, pero bigla siyang nahulog sa isang malaking hukay. Balik kay Akuto at sa iba pa, natagpuan nila ang silid ng mga gabi at maingat na pumasok. Biglang natakot si Hiroshi, sinasabing nakita niyang gumalaw ang isa sa mga higanteng kabalyero. Sinabihan siya ni Akuto na huwag mag-inarte, pero paglingon niya, sumugod ang kabalyero. Sinubukan ni Hiroshi na tumulong pero napatalsik siya, kaya sumeryoso si Akuto, sinalo ang palakol ng kabalyero, at ginamit itong pabalik dito, na nagpilit dito na umatras. Pagkatapos, pinagalitan niya si Hiroshi dahil sa pagtatangkang gayahin si Hiro, ngunit sinabi ni Hiroshi kay Akuto na hindi niya alam ang pakiramdam ng pagiging isang mahinang taong walang silbi tulad niya, lalo na sa kapangyarihan ng Demon King na taglay niya. Nang marinig yun, humingi ng paumanhin si Akuto sa hindi pag-unawa sa kanyang mga nararamdaman. Pagkatapos, mas malalim pa silang naghanap hanggang sa makita ni Akuto ang isang batong tableta na nagpapahiwatig na may nakatagong tubig sa loob ng mga guho. Nag-alok si Coronet na hanapin ito gamit ang kanyang espesyal na sipit. Sumunod sila sa kanya sa kakahuyan, nagkwento si Hiroshi tungkol sa mga chismis na narinig niya tungkol sa mga lihim na hot spring, at tama nga, agad silang nakarating sa isang lugar kung saan naghihintay ang mga hot spring. Itinuro naman ni Hiroshi na may mas maraming tubig sa likod ng pader, kaya agad na naghubad si Akuto at sumisid para mag-explore. Nakita ni Eiko ang pagkakataon para makapag-isa, sumunod na lamusong sa likod niya, at damaykit sa katawan niya habang idinidiin ang kanyang mga dibdib sa likod nito. Sa mismong sandaling yon, si Junko, na umakyat palabas ng hukay, ay nagpapakasaya sa kabilang bahagi ng bukal, pero narinig niya ang dalawang nag-uusap. Kinumprante ni Akuto si Eiko dahil hindi nagsasabi ng totoo, at sinabi ni Eiko kay Akuto na ang pamana ng Demon King ang tunay na kayamanan at iminungkahi na kunin niya ito para sa sarili niya. Bago pa makareact si Akuto, umakyat si Junko sa isang bangin at bumaba para atakihin siya, pero napagtanto na siya pala ito at sumisid sa ilalim ng tubig para itago ang kanyang lihim na lugar. Ibinunyag ni Junko na si Eiko ay isang ahente ng imperyo na nagtatrabaho para sa gobyerno, at dahil nabisto na siya, inatake siya ni Eiko. Sa gitna ng kaguluhan na ito, nakita ni Akuto ang isang dambana sa gitna ng bukal, ngunit sa ibabaw nito ay may isang lobo na nagbabantay sa kanila. Sumugod ang lobo sa kanila, ngunit tumalon si Akuto, iniligtas si Junko, at inihagis ang hayop palayo. Sumugod itong muli, ngunit nang kagatin nito ang braso ni Akuto, bumagsak ito at nakatulog. Nainis si Eiko na pinagtanggol niya si Junko, binato siya ng isang susi na natagpuan niya malapit sa mga bukal at nag-walk out. Dumating sina Fujiko at Soga, at inamin ni Fujiko na siya ang nagpatulog sa halimaw. Nang tanungin ni Junko si Fujiko kung bakit, narito pa nga siya, ipinipilit ni Fujiko na makita kung ano ang natagpuan nila. Ipinakita nila sa kanya ang manika, ang screen, at ang susi. Nakilala niya ang dalawang bagay, at nang subukan niyang gamitin ang susi, bumukas ang isang portal. Nahulog siya papasok, at sumunod ang lahat sa kanya. Sa kabilang panig, nakaharap sila sa isang malaking kastilyo, pero biglang lumitaw si Riri kasama ang mga miyembro ng Student Council at binati sila sa pagpasa sa pagsubok, sinasabing ang treasure hunt ay gawa-gawa lang nila. Inalok pa ni Riri na halikan si Akuto bilang gantimpala, pero hindi naniwala si Junko sa sinasabi nila at humingi ng paliwanag. Bigla namang tumakbo si Fujiko patungo sa malaking gusali sa harapan nila, na ikinagulat ni Riri. Sinusubukan ni Akuto na habulin siya, pero hinarang siya ni Rara, nagbabala na delikado. Ibinunyag niya na nasa dating base sila ng hari ng demonyo, at hindi dapat madikit si Akuto dito. Narating ni Fujiko ang base, ipinasok ang susi, iniskan ang kanyang kamay, at pinalakas ang selyo gamit ang manyika, na nagtawag ng isang dragon.
Tinanong nito si Fujiko kung karapat-dapat siyang kontrolin siya at nagbanta na papatayin siya kapag hindi siya karapat-dapat. Sinubukan ni Akuto na tulungan siya, pero pinigilan siya ni Riri. Sinasabi na hindi dapat malaman ng dragon na siya ang hari ng demonyo. Pagkatapos, biglang nakita ni Fujiko ang mga alaala ng kanyang kapatid kung paano siya minanipula ng isang misteryosong lalaking may buhok na blonde para burahin ang kanyang mga alaala at pagkatapos ay sinakol siya. Dahil dito, napahagulgol si Fujiko, napagtanto na hindi pala duwag ang kanyang kapatid. Sawa na si Akuto at nagdesisyon siyang iligtas pa rin siya. Ayaw pumayag ni Riri, kaya sinugod niya ito, na nagdulot ng pagdurugo niya. Sumugod si Junko para tulungan siya, at nagbabala si Riri na kung tinutulungan niya ito, tinutulungan niya ang hari ng demonyo. Nangako si Junko na kung si Akuto man ay maging hari ng demonyo, siya mismo ang tatapos sa kanya. Pero bumangon si Akuto at sinabing ayaw niyang maging hari ng demonyo, gusto lang niyang iligtas si Fujiko. Pilit siyang sumuong, nakarating sa dragon, at nailigtas si Fujiko. Hinamon siya ng dragon sa isang laban upang patunayan ang kanyang halaga, at tinanggap ni Akuto. Pinapanood ng lahat habang binubugbog ni Akuto ang hanggal na ito, butiki at matagumpay siyang nabitawan. Dahil humanga kay Akuto, nagpakilala ang dragon bilang Peter Hazen at sinabing si Akuto ang bago niyang amo. Tinangka ni Akuto na tumanggi, pero ipinaliwanag ng dragon na ngayong gising na siya, kailangan niya ang Demon Kings bilang amo niya, at wala siyang ibang pagpipilian. Nagdesisyon si Akuto na gampanan ng papel na yun at magpatawag na Demon King para lang sa dragon. Lamang ni Fujiko sa kanya dahil iniligtas siya, at binigyan siya ni Riri ng maliit na halik dahil sa ginawa niya. Sa huli, nagdesisyon si Akuto na tumira doon matapos ipilit ni Peter Hazen. Ilang araw ang lumipas, may lihim na tawag sa telepono si Korwan. Kasama ang mga tao mula sa pamahalaan tungkol sa kanyang misyon, at napagdesisyonan nila na ang pinakamagandang paraan para harapin si Akuto ay gamitin ang kanyang pagkahilig sa pisngi, cake, at kababaihan. Binigyan nila siya ng misyon na paibigin siya kay Akuto, ngunit binalaan siya na kapag siya ay nabigo, siya ay matatanggal sa trabaho. Sa paaralan, may nakaplanong paglalakbay sa dalampasigan para sa paaralang malapit sa dagat, ngunit ipinaalam kay Akuto ni Mitsuko na siya ay hindi maaaring sumama. Ginugol niya ang gabi na nagtatampo sa kama hanggang biglang umakyat si Korwan at nag-alok na payagan siyang, bago pa siya makapag-react. Dumiretso ang kanyang kamay sa kanyang, at mabilis na umatras si Akuto. Pagkatapos ay nagpasya siyang payagan siyang sumali sa paaralang malapit sa dagat, at nang tanungin kung bakit, ipinaliwanag niya na gusto niyang magsaya siya sa kanyang kabataan at matutunan kung paano mapakilig ang isang babae. Nag-aalok siyang tulungan siyang matulog, sinasabing kaya pa nilang sirain ang kama. Pero nang tanggihan siya ni Akuto at ang kanyang paraan, nagtago si Korwan sa kanyang closet at natulog. Kinabukasan, ginaysan niya siya sa pamamagitan ng pagbagsak ng siko sa kanya at ginawa pang ang giniling na karne ang kanyang hotdog, halos mapasigaw siya sa sarap. Pagkatapos kumalma, tinanong niya kung bakit siya kumikilos na parang baliw na adik sa atsara, pero imbes na sumagot, gusto niyang mag-eksperimento, sinusubukan ang iba't ibang kasuutan para makita ang kanyang reaksyon at kung alin ang magpapakilig sa kanya. Tinanggihan niya ang bawat pagtatangka nito, at ipinaliwanag na ang gusto niya lang ay makabuluhang relasyon sa mga babaeng talagang gusto niya at ipinapaalala sa kanya na kailangan na nilang pumasok sa klase dahil nagsisimula na ang unang leksyon. Sa sumunod na linggo o higit pa, ginagawa niya ang lahat ng makakaya niya upang hikayatin siyang palawakin ang kanyang nasasakupan, ngunit si Akuto ay nababahala at tumatakbo papunta sa lugar ni Peter Senador. Sa halip, nakita niya si Soga na nakahiga lang sa kanya, at kahit si Peter Senador ay nagsasabi na nagulat siyang makakita ng isang tao na komportable malapit sa kanya. Nang subukan niyang ipaliwanag ang kanyang planong tumakas kay Korwan, bigla siyang lumitaw at nagtatanong kung mas gusto niya ang isang babae na tulad ni Soga. Naguguluhan, tinanong niya kung mahalaga ba sa kanya ang kanyang nararamdaman, at ipinaliwanag ni Korwan na gusto lang niyang malaman ang kanyang mga gusto kaya mas higit na makapagpapasaya sa kanya. Pagkalipas ng ilang araw, sa dalampasigan para sa Seaside School, sa huli ay natuklasan ni Akuto na nag-e-enjoy siya sa Seaside School kasama ang iba. Habang naglalaro ang mga estudyante sa buhangin, casual na nagtanong si Soga kung gusto niyang makipaglaro sa kanyang mga plano. Nang sabihin niya na masyado itong maliit para sa kanyang glizzy,
mas lalo siyang na-excite dahil mas marami pa siyang espasyo para lumaki. Bigla na lang, idinikit ni Corwan ang kanyang dibdib sa kanyang likod at hiniling na tulungan siyang magpahid ng sunscreen. Ngunit agad siyang lumayo at sinabing imposible dahil makapal ang kanyang suot na swimsuit. Para masolusyonan ang problema, sinimulan na lang niyang habarin ito, kaya napilitan siyang ihagis sa kanya ang isang tuwalya. Habang iniisip niya ang kanyang masasamang gawain, biglang napagtanto ni Akuto na hawak niya pala ang mga pepperoni ni Corwan sa buong oras na ito. Nakita ito ni Junko at tinangkang saktan siya, kaya pinilit siya ni Corwan na hawakan din ang kanya para sa iba't ibang pakiramdam, muntik na siyang mapahamak. Pagkatapos kumalma, pinaghingi niya ng tawad si Corwan kay Junko, pero galit pa rin si Junko dahil nagawa pa ni Corwan ang ganoong bagay base sa reaksyon niya. Napagpasyahan ni Corwan na kulang pa siya sa karanasan at nag-alok na tulungan si Junko na matutunan ang tungkol sa gamit ang ni Akuto. Habang sinisigawan siya ni Junko, napagtanto ni Akuto na iniisip ngayon ng bawat estudyante na nasakop na niya ang mga puso ng dalawang babaeng ito, at nang subukan niyang magpaliwanag para iligtas ang reputasyon ni Junko, iniisip na ngayon ng lahat na normal na yun sa kanila. Ilang sandali pa, natagpuan ni Akuto si Junko na nagtatago at humingi ng tawad sa muling pagsira ng kanyang reputasyon. Tinanong niya kung gusto nitong lumangoy kasama siya, at kahit gusto niyang magalit sa kanyang hiling, inamin niya na hindi pa siya nagkaroon ng pagkakataong makipag-usap ng normal sa kahit sino na nagpalambot sa kanya. Niyaya ni Junko si Soga na sumali, ngunit sa gitna ng kanilang kasiyahan, si Soga ay naglaro ng pipino sa dagat at sinimulang pisilin ito, na naging sanhi upang bumuga ito ng puting likido at tumalsik kay Junko. Hinablot niya, tinutulungan ni Akuto si Junko na maglinis ng kanyang mukha, at sinabi niya kung gaano siya kasaya na kasama niya ang Junko na kilala niya bago siya tawaging hari ng demonyo. Biglang hinubad ni Corwan ang kanyang swimsuit, at agad na tumakbo si Junko dahil sa hiya habang pinapagalitan ni Akuto si Corwan dahil samobra siya at nakalimutan niyang dapat ay inoobserbahan niya siya, hindi nanggugulo sa ibang tao. Matapos humingi ng tawad, inamin ni Corwan na ayaw lang niyang makalimutan niyang gusto niya talaga si Akuto at umalis, na ikinalito ni Akuto at Junko. Maya-maya, biglang huminto si Akuto at sinabi na may nagmamasid sa kanya. Nakita ni Soga si Hiroshi, at dali-daling tinanong ni Akuto kung saan siya pupunta. Ipinahayag ni Hiroshi na ang isla ang kanyang bayang sinilangan, ngunit dahil sa malungkot niyang ekspresyon, nag-alala si Akuto. Ipinaliwanag ni Hiroshi na ang lokal na alamat tungkol sa haring demonyo ang dahilan kung bakit ayaw nilang pumunta si Akuto. Ayon sa alamat, may isang halimaw na lilito kapag nagpakita ang haring demonyo, at may bayaning nakatakdang talunin silang dalawa. Ngunit dahil walang ganoong nangyari sa nakaraang haring demonyo, sinabi ni Akuto kay Hiroshi na kalimutan na ang kalokohan. Tumanggi si Hiroshi, at sinabing dahil sa lakas ni Akuto, hindi niya maintindihan ang mga takot ng normal na tao tulad ni Hiroshi. Tumakbo siya palayo, ngunit bago siya habulin ni Akuto, narinig niya ang kanyang boses ng stalker, kaya nagpasya siyang harapin sila. Ilang oras ang lumipas, lumabas si Akuto ng party para hanapin ang especially iya. Nakasalubong niya si Corwan at sinabi nitong may nararamdaman din siyang kakaiba. Sinabi ni Akuto na pupuntahan niya ang especially iya, at agad na naglabas si Corwan ng isang kagamitan para makita ang mana para tulungan siya. Samantala, nakikipagkita si Fujiko kay Peter Ha Senador at ipinapaliwanag ang kanyang plano na sakupin ang mundo gamit ang isang kuto. Tuwang-tuwa si Peter Ha Senador dahil sawang-sawa na siya sa pagkakaroon ng amo na walang ambisyon, pero sa sandaling yun, lumitaw si Riri at sinabi kay Fujiko na inutusan si Corwan ng gobyerno na akitin si Akuto, na ikinagulat niya. Ipinahayag ni Riri na sasalungat na siya sa sistema at tatalunin ang ministry ng ang mahiwagang katalinuhan, at nagbabala na dahil dito, kaaway siya. Pero sinabi ni Riri na pababagsakin niya ang sinumang susubukang gamitin si Akuto bilang kasangkapan. Pagkaalis ni Riri, sinubukan ni Fujiko na kontakin si Akuto, pero hindi niya magawa, kaya ipinadala na lang niya si Soga. Sinabi ni Soga kay Akuto na may isang makapangyarihang grupo na sanay sa pagtanggal ng mga salamangkero na gustong ipadala siya sa kapahamakan. Pero hindi siniseryoso ni Akuto ang kanyang sinabi, iniisip na nagbibiro lang si Soga. Nagsimula siyang uminom ng alak at nahulog sa kanyang bisig. Nang mapansin niya ang kanyang alahas sa buhok, tinanong ni Akuto kung nagkita na sila noon.
Hindi niya maintindihan at sinabi na lang niya na siguro ay nangyari na. Nakatakdang magkita, nakatulog siya sa kanya, kaya napaisip siya kung bakit napapakalma siya nito. Bigla siyang nagising at sinubukang halikan siya, pero sinipa siya ni Corwan, kaya nasira ang sandali. Biglang may pumutok na baril at nang lumingon sila, si Corwan ang tinamaan. Ilang buwan ang nakalipas, sa simula ng pasukan, nalaman ni Hiroshi mula sa ibong nagbabasa ng hinaharap na isa pala siyang bayani. Labis siyang nabigla sa resulta kaya napagkasunduan nila ni Mitsuko na itago na lang ito, dahil wala rin namang maniniwala. Sa kasalukuyan, bumagsak si Corwan sa lupa, at habang tinutulungan siya ni Akuto, sinabi niyang huwag mag-alala at bumangon na parang wala lang. Handang samalo ng bala. Tapos, bigla niyang tinanong kung may gusto ba siya kay Soga, at nagtataka siya kung bakit ang love life niya ang iniisip niya sa ganitong sitwasyon. Dahil dito, natanong ni Akuto kung galit siya sa ginawa niya kanina, at sinabi niyang hindi, pero umamin siyang hindi ito nakabubuti para sa kanya. Pagkatapos, may binulong si Corwan tungkol sa pagkabigo sa kanyang misyon at tahimik na sinabi na baka ito na ang huling pagkikita nila. Pagkatapos, binuksan niya ang isang portal, nagpasalamat sa lahat ng oras na magkasama sila, at naglaho. Ilang minuto pagkaalis niya, naalala na ni Soga ang ikalawang bahagi ng mensahe na ipinadala ni Fujiko kay Corwan, at yun ay ipinaalam ni Fujiko kay Soga na inutusan si Corwan na akitin si Akuto. At sa tingin ni Fujiko, base sa kung paano si Akuto kay Corwan, hindi siya magtatagumpay, kaya mawawalan siya ng trabaho bilang tagamasid ni Akuto. Sa kabilang bahagi ng isla, nagkita muli si Mio at ang kanyang kapatid na si Yukiko, ngunit habang nag-uusap sila, pinag-uusapan siya ng ilang bisitang taga-nayon, sinasabing hindi siya magiging bayani dahil sa kanyang pangangatawan. Nagtanong ang kapatid tungkol sa Demon King na nag-aaral sa kanyang akademya, at sinubukan ni Hiroshi na sabihin sa kanya na mabait si Akuto, ngunit narinig nila ang dalawang bisita na malakas na sinasabi na mahina si Hiroshi para protektahan ang kanilang nayon, kaya nasaktan siya. Bumalik si Hiroshi sa dormitoryo para maaari siyang umiyak hanggang makatulog, kaya nag-aalala ang kanyang kapatid. Kinabukasan, dinalaw ni Yukiko ang dormitoryo at tinanong si Akuto kung siya ba ang hari ng demonyo, ngunit itinanggi niya ito, sinasabing yun lang ang tawag sa kanya ng mga tao. Pagkatapos, tinanong niya kung ang kanyang kapatid ba ang bayani, ngunit walang kamalay-malay na sumagot si Akuto na hindi nga niya sigurado kung gusto ni Hiroshi na maging bayani. Nang marinig yun, napagpasyahan ni Yukiko na hindi tunay na bayani si Hiroshi at tumakbo siyang umiiyak. Hinabol siya ni Hiroshi at Soga, habang sinabihan ni Junko si Akuto na tanga sa sinabi niya, na hindi iniisip ang mararamdaman ni Yukiko o Hiroshi. Samantala, ilang minuto ang lumipas, nagtapos sina Hiroshi at Soga sa tabi ng isang lawa, at inamin ni Soga na nagulat siya nang marinig na isa siyang bayani. Ipinaliwanag ni Hiroshi sa wakas ang alamat ng isla na sa ilalim ng lawa ay naroon ang tanda ng bayani, na isang maliit na espada na nakatusok sa loob ng isang malaking bato na tanging ang bayani lamang ang makakabunot. Pagkatapos ay inamin niya na ang kanyang lolo sa tuhod ang nagplano ng lahat, ibig sabihin, peke ang alamat. Bigla silang nakarinig ng isa pang ingay at nang hanapin nila kung saan nanggagaling, nakita nila ang isang nakakatakot na lalaki na tila kakaiba ang kinikilos. Ngunit mula sa kanyang jacket, nagpakawala siya ng isang nakapangingilabot na ingay na tumawag sa isang halimaw na pipino ng dagat, na ikinagulat ni Soga at Hiroshi. Ngunit pagkatapos, nakita nila na si Yukiko ay mapanganib na malapit sa kakaibang nilalang, at nang ang lalaki sinaktan siya, agad siyang ginagawa ng mga kakatuwang bagay. Sinusubukan siyang iligtas ni Hiroshi sa pamamagitan ng mahika, ngunit nasipsip ang spell. Ipinaliwanag ng kontrabida na ang sea cucumber ay isang halimaw na sumisipsip ng mana, kaya walang silbi ang mahika ni Hiroshi. Sinubukan ni Soga na sumilip sa likod niya habang hindi nakikita, ngunit nahuli at sa gitna nito, nabitawan si Yukiko. Habang tumatakbo si Yukiko, idineklara niya ang kanyang kapatid bilang bayani na tatalo sa kanya. Pagkarinig nito, pinagtawanan ng masama ang kanyang pahayag at sinimulang bugbugin si Hiroshi na parang basahan para ipakita kay Yukiko na walang kwenta ang kanyang kapatid bago niya ito itapon sa tubig. Nang gabing yun, nakatagpo nina Akuto at Junko ang parehong masamang loob, na buong pagmamalaking ipinakilala ang kanyang sarili bilang si Mr. X, at agad na napagtanto ni Akuto na siya ang nagmamanman sa kanya.
Agad na nararamdaman ni Mr. X ang mana ni Akuto, at sa sobrang pananabik ay binitiwan niya ang dalawang babae para humingi ng tunay na laban, nakikita ang kanilang takot na mukha. Nagalit si Akuto at nagbagong anyo sa isang mas pinalakas na bersyon ng kanyang sarili. Winasak niya si Mr. X gamit ang ilang mababangis na kombinasyon at muntik na niya itong tapusin, pero nagmakaawa si Soga na huwag niya itong gawin. Tinanong naman ni Akuto ang lalaking ito kung ano ba talaga ang gusto niya, at inamin ni Mr. X na ang plano niya ay hayaan ang Sea Cucumber na puksain ang isla. Pagkatapos ay binomba niya si Akuto ng masakit na mga alon ng tunog mula sa kanyang jacket, at nilalabanan nito ni Akuto, pero patuloy na nauubos ang kanyang mana, kaya nagyayabang si Mr. X tungkol sa kanyang kakayahan na panlaban sa Mahika bago bugbugin si Akuto. Samantala, sa ilalim ng tubig, unti-unting nanghihina si Hiroshi, unti-unting tinatanggap na hindi siya kailanman magiging bayani. Ngunit, naalala niya ang pag-asa ng kanyang kapatid, at nagdesisyon na tumigil sa pagiging walang silbi. Lumangoy siya papunta sa lihim na kuweba sa ilalim ng lawa, at gamit ang huling patak ng kanyang lakas, hinugot niya ang espada ng bayani. Ito ay naging relo sa kanyang palso, at ang sumunod niyang nalaman ay nakasuot na siya ng Timo Kamen Rider costume. Napagtanto ni Hiroshi na, sa pamamagitan nito, maaari na siyang maging ang bayani na inaasahan ng lahat at talunin si Mr. X pabalik sa lupa. Naiisip ni Akuto kung paano labanan ang mga sound waves ni Mr. X, at nagsimulang maghatid ng McDonald's na 3-piece fried chicken na may dagdag na fries at cheeseburger sa kanya. Napuruhan niya ito, ngunit nakatayo ulit si Mr. X at tinangkang pasabugin ang mga babae. Gayunpaman, bumalik si Corwan, hinarang ang atake, at sinabi sa kanila na nakipag-ayos siya para makabalik. Nakilala niya si Mr. X bilang bahagi ng programa ng gobyerno, at hindi karapat-dapat maglingkod sa Ministry of Magical Intelligence, at pinahinto siya kaagad. Samantala, ang Sea Cucumber ay nagwawala na sa loob ng kay Hiroshi bayan. Ngunit pagkatapos, sa kalangitan, lumilipad si Hiroshi na suot ang kanyang bagong superhero suit at nag-api ang higanteng ari, na iligtas ang lahat, at ipinahayag niya ang kanyang sarili bilang superhero na tinatawag na Brave. Susubukan sana niyang parusahan si Mr. X, ngunit pinigilan siya ni Akuto, sinasabing hindi na kailangang lumala pa ang sitwasyon. Lumipad si Hiroshi, pagkatapos ay bumalik sa kanila sa kanyang normal at mahinang anyo, na nagsasabing nailigtas siya ng hero na si Brave. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Corwan kung paano niya napagkasunduan na hindi siya tatanggalin sa trabaho, at tinanong ni Akuto kung aktibo pa rin ang misyon ng panliligaw. Sabi niya oo, at sinabi ni Akuto na walang paraan na magtatagumpay siya. Ngayon na alam na niya. Pero, ipinaliwanag ni Corwan na ginawa niya lang ang lahat ng iyon para siguraduhin hindi siya nakikipaglandian sa mga babae, at ang totoong plano niya ay akayin siya na magpakasal sa isang disenteng babae mula sa isang makapangyarihang pamilya. Casual niyang iminungkahi si Junko, na labis na ikinagulat ni Junko kaya agad siyang tumakbo palayo dahil sa kahihiyan. Pagkalipas ng ilang araw, nakipagkita si Eiko sa isang lalaking nagngangalang Yamato para tanungin kung bakit nabigo ang plano para sa pagkamatay ni Akuto. Sinabi ni Yamato na ang insidente sa guho ay hindi eksaktong sumunod sa kanyang script, saka sinabi sa kanya na mag-focus kay Junko. Agad na kumari pa ng takbo si Eiko para mag-isip ng isa pang masamang plano. Kinabukasan, napanaginipan ni Akuto ang araw na unang dumating si Soga sa kanyang ampunan. Matapos gastusin ang lahat ng kanyang ipon sa ipit na ibinigay niya sa kanya, sinabi niya na ingatan niya itong mabuti dahil baka ito lang ang paraan para magkakilala sila muli paglipas ng mga taon. Bigla, sa kasalukuyan, natagpuan ni Soga na natutulog siya sa ilalim ng puno at nagpa siya na umupo sa tabi niya para makipagkwentuhan. Tinanong niya ang kanyang kaarawan, at sinabi niya na ika-25 ng Disyembre, ngunit ipinaliwanag na wala talaga siyang kaarawan dahil walang isa man sa mga madre ang nakaalam kung sino ang nag-iwan sa kanya sa may pintuan, habang patuloy siyang nagsasalita. Napansin niya ang kanyang ipit at tinanong kung hindi pa ba talaga sila nagkita dati, ngunit sinabi niya na wala siyang maalala. Tinanong niya rin kung pupunta ba siya sa kanyang kaarawan, at nangako siya na pupunta siya. Samantala, si Fujiko, umabot sa pinakamalalim na bahagi ng mga guho sa paghahanap ng mga mahiwagang halimaw para sa kanyang planong mapabilib si Akuto at mapasa kanya ito. Nag-uumpisa siyang mag-imagine ng mga senaryo kung saan lubusan siyang gagawa nito ng kabastusan,
ngunit isang halimaw ang bumalik sa kanya sa realidad sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang mga suso gamit ang mga galami nito. Nagpupumiglas siyang hindi magpakawala sa malagkit na pakiramdam at pinapasabog ang kakaibang halimaw. Sa sandaling yun, nakakita siya ng itlog sa labi ng halimaw, ngunit nang kukunin na niya ito, lumitaw si Peter Hazen at nagtanong kung bakit siya nasa guho. Mabilis na itinago ni Fujiko ang itlog at sinabi na naghahanap siya ng mga halimaw para kay Akuto. Lubos itong naintindihan ni Peter Hazen, sinasabing mas maraming halimaw ang lumitaw simula nang gisingin ni Akuto ang kanyang kapangyarihan. Samantala, pinapanood ni na Akuto at Hiroshi ang balita tungkol sa bagong superhero, si Brave, na sumisira ng mga halimaw at nagiging paborito ng lahat. Kinwestiyon ni Akuto ang mga ginagawa ni Brave bilang isang nagbabantay, at agad namang ipinagtanggol ni Hiroshi ang kanyang sariling lihim na pagkatao, iginigit na basta ligtas ang mga tao, wala nang iba pang mahalaga. Sa sandaling yun, lumitaw sa telebisyon si Yuki, isang sikat na artista, at tuwang-tuwa si Hiroshi na nakikita ang kanyang iniidolo. Nagpo-promote si Yuki ng bagong pampalasa ng kanin, ngunit naniniwala si Soga na mas masarap ang kanin kapag kinakain ng walang halo. Sa wakas, nagtanong si Akuto kung bakit mas mahalaga sa kanya ang pagkain kaysa sa pag-aaral niya, at dinibdib niya ito, tumigil kumain para sa araw na yon, at umalis para matulog. Nag-aalala pa rin, iniisip ni Akuto kung paano siya maibabalik sa klase, at ibinunyag ni Hiroshi na magaling siya sa Akitomics, pero nahihirapan makisama dahil sa mababa niyang antas ng mahika. Naguluhan si Akuto dahil karaniwang nakatakda na ang antas ng mahika, kaya ipinaliwanag ni Korone na ang mga taong may mataas na mana ay itinuturing na parang Diyos, habang ang mga taong may mababang mahika tulad ni Soga ay tinatreto ng masama. Naiinis si Akuto sa hindi makatarungang pagtrato kay Soga at ipinahayag niya na babaguhin niya ang mundo. Umalis si Hiroshi, pero huminto sa isang fountain ng tubig, iniisip kung ano ang dapat niyang ang susunod na gagawin. Maya-maya, nilapitan ni Akuto si Soga at inanyayahan siya sa klase. Bigla na lang siyang naghubad at lumipad gamit ang kanyang invisible magic, na iniwang tulala si Akuto at hinahabol siya. Pagbalik niya, sinabi ni Korone na nasira na rin ang kanyang reputasyon dahil sa pakikipagkaibigan kay Soga, dahil ang pagiging kaibigan ng demonyong hari ay parang utang na loob sa lipunan. Maya-maya sa kantina, sinabi ni Akuto kay Soga na balak niyang hindi na makipagkaibigan sa kanya para protektahan siya. Na-appreciate ni Soga ang kanyang ginawa, binigyan siya ng mahigpit na yakap, at saka lumipad. Nakita ito ni Junko, nainggit, at pagkatapos ay nagpanggap na walang nangyari nang mahuli siya ni Akuto na sumisilip. Sila ni Akuto ay nag-usap ng pribado tungkol sa hindi pagpansin ni Soga sa kanya. Buhay sa akademya. Sabi ni Junko na hindi niya matutulungan, humingi ng paumanhin, at umalis. Pero pag-uwi sa bahay, nagsisisi si Junko sa kanyang ginawa at ramdam pa rin niya ang bigat ng sinabi ni Korone tungkol sa pagpapakasal niya kay Akuto. Samantala, binabantayan ni Fujiko ang itlog, at sa gitna nito, umidlip siya, at sa sandaling iyon, kinuha ito ni Soga. Pagkatapos, dumating si Soga sa silid ni Akuto dala ang itlog, at iminungkahi na gawin nilang sinangag. Samantala, nagising si Fujiko at napansin na nawawala ang itlog. Sinabi sa kanya ng kanyang kapatid kung paano lumulutang ang itlog, at alam na ni Fujiko kung sino ang kumuha nito. Si Ak sa silid ni Akuto, dumating si Hiroshi, at nang makita niya ang napakalaking itlog, agad niyang itinuro na ito'y itlog ng halimaw. Nang pulutin siya ni Akuto, nagsimulang magliwanag ang itlog, kaya't itinapon niya ito sa labas ng bintana. Nang sumugod sila sa labas, nakita nilang lumaki na ito sa laki ng buong gusali ng kanilang dorm. Hinawakan ito ni Akuto, at dahil sa kanyang mana, nagkabitak-bitak ang itlog, at lumabas ang isang napakalaking manok na halimaw na may 2 ulo. Agad itong nagsimulang man-ira sa buong akademya, at sinubukan itong pigilan ni Akuto, ngunit halos walang nangyari. Nang makita niyang nasa panganib si Soga, napagtanto niyang ang lahat ng kaguluhan ay nagsimula dahil sa kanyang hindi gaanong pinag-isipang plano. Sa sandaling yun, dumating si Fujiko, na nagsasabing pinalaki niya ang nilalang at kaya niya itong kontrolin. Ngunit nang subukan niya, hinablat siya ng manok at sinimulang punitin ang kanyang mga damit. Sinalba ni Akuto ang babae bago pa lumala ang sitwasyon, pero nakatakas ang manok at sumugod sa lungsod.
Samantala, nagbagong anyo si Hiroshi bilang Brave at hinabol ito dahil nagkataong nag-film doon ng komersyal ang kanyang idolong si Yuri. Nagtangkang tumakas sila ng kanyang camera crew at muntik ng madaganan, pero dumating si Hiroshi sa tamang oras, tinaga ang ulo ng manok para iligtas ang kanyang paboritong materyal. Nakita ni Yuki kung gaano katapang at kabayani si Brave, kaya binigyan niya ng halik si Hiroshi bilang gantimpala. Kinabukasan, ipinaliwanag ni Akuto ang lahat kay Riri, na tiniyak sa kanya na ayos lang ang lahat. Dahil hindi naman ginalaw ang akademya, paglabas niya, nakasalubong niya ulit si Soga. At sinabi niyang sisimula na niyang dumalo ng mas madalas sa klase, na ikinatuwa niya. Samantala, tinanong ni Junko si Korwan kung nagbibiro lang siya tungkol sa usapan tungkol sa kasal noong nakaraang araw. Sinabi ni Korwan na hindi siya nagbibiro, at binanggit na nagpadala na siya ng opisyal na kahilingan para sa panliligaw sa kanyang ama, na tinanggap nito, na ikinagulat ni Junko. Pagkalipas ng ilang araw, nag-aalala si Junko kung paano niya sasabihin kay Akuto na gusto siyang makilala ng kanyang ama tungkol sa panliligaw. Dumating si Korwan, napansin agad ang pagpapanik, at sinabi niyang alam niyang nahihirapan si Junko dahil iniisip na niya ang sarili at si Akuto na nag-iinit sa yoga. Itinanggi ito ni Junko, iginiit na ang kasal ay pulos politikal lamang, at sinabi ni Korwan sa kanya na tumigil na sa pagsisinungaling, sinasabing kung politikal lang talaga ito, hindi siya magpapanik. Sinabi ni Junko na hindi man lang niya alam kung nasaan si Akuto, kaya ipinakita ni Korwan ang kanyang tagahanap kay Akuto, at sinundan nila ito papunta sa kantina. Doon, sinubukan ni Junko na hilingin kay Akuto na bisitahin ang bahay ng kanyang pamilya dahil magsisimula na ang bakasyon bukas. Ngunit aksidente niyang nasabi kay Hiroshi, na naguguluhan kung bakit niya ito iniimbitahan sa isang bakasyon. Nang lumingon si Akaba, agad siyang nagulantang at ginawa itong isang paglabas ng grupo, sinasabi kay Hiroshi na sumama para hindi gaanong mabigat. Ipinapaalala ni Korwan sa kanila na kailangan din siyang sumama bilang sinang-ayunan nito ng tagamasid ni Akuto, at ng lahat. Maya-maya, habang naglalakad si Akuto sa buong campus, naririnig niya ang lalaking blonde at ang prinsipal na nag-uusap tungkol sa mga aktibidad ng halimaw kamakailan. Binanggit ng blonde na biglang tumaas ang aktibidad ng halimaw mula nang magising ang haring demonyo, at pagkatapos ay tumitig siya kay Akuto na para bang siya ang sinisisi. Napansin ni Akuto ang pahiwatig at hinarap siya, ngunit tinanong lamang siya ng lalaki kung hindi pa ba talaga napapansin ni Akuto ang kanyang responsibilidad. Sa tren papunta sa lugar ng pamilya ni Junko, iniisip pa rin ito ni Akuto hanggang sa nakita niya si Soga na kumakaway ng palm mula sa labas. Binanggit ni Hiroshi na malulungkot siya, ngunit sinabi ni Akuto na ayos lang, dahil hindi naman sila magtatagal. Pagdating nila, isang babae ang biglang sumugod sa kanila, pero agad itong hinarang ni Junko. Si Yuko pala, ang kapatid niya, na sinusubukan lang ang kakayahan ni Junko, tinitiyak na hindi ito nanggain galawang, habang si Hiroshi naman ay halos matamba dahil agad niyang nakilala ito bilang ang babaeng humalik sa kanya noong huli nilang pagkikita. Napansin ni Yuko na nahihiya si Junko kay Akuto at tinanong kung bakit gusto niyang pakasalan ng isang taong napakamapanganib, na ikinataranta ni Junko, kaya nagbanta siyang gagawin siyang kaisa-isang anak kung hindi titigil si Yuko sa pangungulit sa kanilang lakad. Sinabi ni Yuko kay Hiroshi na amoy halimaw si Akuto dahil pagkatapos niya nakaraos sa atake ng isang mahiwagang hayop noong mga nakaraang taon, kaya ngayon kaya niyang madama ang mga nilalang na may labis-labis na antas ng mana. Tapos nakilala ni Akuto ang tatay ni Junko, at tinanong ng lalaki si Akuto kung handa siyang pangalagaan ang dangal ni Junko, sa kabila ng gulo sa paligid niya. Walang kamalay-malay si Akuto at inisip niya na ito ay normal na usapan ng mag-ama, kaya nangako siyang poprotektahan si Junko ng buong buhay niya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mukha ng ama at agad na nag-utos ng isang piging. Habang nagdiriwang sila buong gabi, nakaupo lang si Akuto at nagtataka kung bakit nagdiriwang ang lahat na para bang nanalo siya ng Grammy. Samantala, naliligo si Junko at sumisidhi ang kanyang pagkabahala. Nagtatalo siya sa kanyang isipan kung dapat ba niyang magpakasaya kay Akuto ngayong gabi, at pagkatapos, nag-iisip ng paulit-ulit na pagpasyahan niyang susubukan niya ang lahat. Nang gabing yun, dinalaw ni Junko si Akuto sa kanyang silid na may mukhang pinakadesperado at determinado na nakita niya. Huminga ng malalim si Junko at inabot ang kanyang robe, na halatang handa ng gawin ang kanyang makakaya,
Ngunit pinigilan siya ni Akuto, sinasabing hindi niya kailangang pilitin ang kanyang sarili para lang mapaligaya ang kanyang pamilya. Doon napagtanto ni Junko na wala talaga siyang naintindihan, kaya ipinaliwanag niya na inaasahan siya ng lahat na pakasalan siya. Nagulat si Akuto at humingi ng tawad sa hindi niya agad pagtanto, alam na ayaw siyang pakasalan nito, ngunit hindi niya alam, nasaktan siya ng husto. Umalis siyang wasak ang puso, sinasabi sa kanya na kalimutan na lang ang nangyari. Lahat, sinusubukan nitong intindihin ni Akuto, ngunit bigla, bumulaga ang lahat ng ninja sa kanyang angkan sa kanyang silid. Gustong saktan siya dahil sinaktan niya ang puso ng kanilang prinsesa, mabilis na tumakbo si Akuto, ngunit habang hinahabol siya sa kakahuyan, binitag at nahuli silang lahat ni Annette. Biglang, lumitaw si Eiko at nag-alok kay Akuto na maging bahagi ng kanyang pamilya. Tumanggi siya at sinabing hindi niya lang siya gusto. Nasaktan, nagbanta siyang papatayin siya, ngunit tumigil para banggitin na hindi niya dapat iniwan si Soga ng nag-iisa. Samantala, pabalik sa akademya, tahimik na naghahanda si Soga para ipagdiwang ang kanyang kaarawan, hindi alam na may ipinadalang asasin para wakasan ang kanyang buhay. Sa likod ng gubat, ibinunyag ni Eiko na ang mga asasin ay ipinadala ng kanyang ama, ang arsobispo, at ang kanyang pamilya ang namamahala sa pag-alis ng sinumang itinuturing na mapanganib, at sa kung anong dahilan, ang target nila sa pagkakataong ito ay si Soga. Nang idagdag niya na si Soga ay nakatakda ng mamatay, nawala ng kontrol si Akuto sa kanyang kapangyarihan at muntik na siyang gawing abo. Ngunit dumating si Yuko upang pigilan siyang magwala, na nagbigay kay Eiko ng pagkakataong makatakas. Dumating naman si Coronet, at sinabing wala siyang nakuha na impormasyon. Iginigiit ni Akuto na ay teleport siya sa akademya, ngunit tumanggi siya, at ipinaliwanag na nagtatrabaho siya para sa gobyerno at ang kanilang mga desisyon ay hindi maaaring balewalain. Nang igiit pa rin niyang pumunta, sinabi niya, kailangan niya siyang pigilan at binunot ang kanyang baril, pero bigla niya itong nabitawan at sinabi sa kanya na hilahin ang kanyang buntot para ma-deactivate siya. Hinailan niya ito, na-deactivate siya, at binuksan ang portal at nagmadaling pumunta sa akademya. Sa oras na yun, sinisimulan na ng assassin na sakalin si Soga, pero bigla itong natapos dahil sa isang samurai blade. Lumabas ang Blondie, at pagkatapos ay tinapos ang iba pang mga assassin na parang wala lang, at nagpakilala bilang Yamato Boichiro. Lumabas si Akuto mula sa portal sa tamang oras para masaksihan ang lahat ng ito, at muntik na niyang pasalamatan si Yamato, pero ipinaliwanag ng lalaki na si Soga ay isang pagkakakilanlan, isa na plano niyang para sumanib sa upang makuha ang malaking katawan na kailangan para haminin ang mga Diyos. Tinatanong ni Akuto kung bakit ipinag-utos ng gobyerno ang kanyang kamatayan, at sumagot si Yamato na ipinag-gate siya ng mga Diyos. Si Rei, na sinusuri si Yamato, ay iniligtas lamang si Soga dahil gusto niya itong gamitin. Pinalabas ni Akuto ang kanyang kapangyarihan at nanumpa na poprotektahan siya. Tinagpa ni Yamato ang braso ni Akuto, ngunit agad itong tumubo muli. Habang sinusubukan ni Yamato na tagpasin siya ulit, lumitaw si Fujiko kasama ang isang pangkat ng mga mahiwagang hayop. Ipinahayag niya na nakahanap siya ng paraan para sumunod ang mga ito sa kanya para magamit ni Akuto, at agad itong tinanggap ni Akuto. Tanong ni Yamato kung balak talaga niyang gamitin ang gayong sumpa na kapangyarihan, at wala nang pakialam si Akuto, at ngumingiti si Yamato, sinasabing kaya siya ang hari ng demonyo na sisir sa mundo, habang maglalaban na ang dalawa. Nagwawala ang mga halimaw sa akademya, sinisira ang lahat. Tapos tinawag ni Yamato ang kanyang espada, at nagulat si Fujiko, dahil ang paglilipat ng armas gamit ang mana ay imposible dapat sa dami ng mga halimaw na gumagala, pero sinabi ni Akuto sa kanya na hindi normal na mana ang gamit niya. Agad silang nagsagupa, habang sinusubukan ni Hiroshi na intindihin ang lahat ng nangyayari sa paligid niya. Samantala, sinusubukan ni Eiko na alamin ang nangyayari nang biglang lumitaw ang kanyang ama, si Kyozo, at binalaan siya na pinagtaksilan sila ni Yamato. Nakikinig si Eiko na parang isang mabuting anak, pero bigla niyang sinaksak ang matanda sa puso at naghintay na mawalan siya ng buhay bago kunin ang kanyang badge, na siyang simbolo ng autoridad para sa kanilang angkan ng ninja. Pero naramdaman niya ang isang dayuhan, at nagpakilala ang lalaki bilang si Tuv, na tauhan ni Yamato mula sa ministry ng mahikal na katalinuhan. Doon sa lugar ni Junko, pinapanood ng kanyang pamilya ang kaguluhan ng live, at nagpa siya ang kanyang ama na panahon na para makialam at tapusin si Akuto,
dahil naniniwala siya na pinatay nito si Kyozo. Sabi niya kahit may hindi pagkakaunawaan ang kanilang angkan sa pamilya ni Eiko, iginigiit niyang kailangan nilang magtulungan laban sa mas malaking banta. Kinuha ng tatay ni Junko ang lihim na espada ng pamilya, na ipinasa sa mga henerasyon, at itinuturo na walang sino man ang nakahugot nito. Ngunit pagkatapos, ang lola ni Junko ay lumapit at ibinigay sa kanya ang espada ng pamilya, naniniwalang si Junko ang karapat-dapat na humawak nito. Sa labanan, tinipo ni Eiko ang kanyang angkan ng ninja upang labanan ang hukbo ng mga mahiwagang hayop ni Akuto. Habang nagbibihis siya ng kanyang kaakit-akit na kasuotan ng ninja, biglang sumulpot si Tuv, na halos ikagulat niya ng husto, humihiling na mag-usap sila ng sarilinan. Pagkatapos, nagtipon ng mga pangkat ng ninja nina Eiko at Junko upang magplano, at bilang kanilang bagong pinuno, na humaling si Eiko sa sagradong kayamanan ni Junko. Espada, at pinapadala ang magkapatid bilang unang alon sa isang misyon na walang balikan, para lang magawa niya. Kunin ang espada ng angkan ni Junko. Tuwang-tuwa si Yuko sa pagkakataong magsimulang pumatay ng mga halimaw, habang napagtanto ni Junko na sinusubukan silang ilayo ni Eiko, pero pumayag pa rin siya dahil wala silang magagawa. Sa kanilang paglalakbay patungo sa labanan, lumipad pababa si Rei at nakita si Yuko. Masaya siyang makita ito, ngunit napansin niya ang kakaibang mga marka sa kanyang leeg, mga senyales ng mana ng mahiwagang hayop, at nagalit si Hiroshi kay Akuto dahil hinayaan niyang mangyari ito sa isang babae. Bumalik sa larangan ng digmaan, naglaban na sina Akuto at Yamato, at ang espada ni Yamato ay masyadong malakas para kay Akuto at sa kanyang pagbabagong lakas ng mana. Bago pa man si Yamato makapagbigay ng huling saksak, sumugod si Fujiko, hinablot si Akuto, at tumakas sa pamamagitan ng pagtakbo sa likod ng isang mahiwagang hayop, sinasabing kailangan nila ang tulong ni Peterhausen. Pagdating nila sa mga guho, hamarang ang punong guro, handang antalahin mismo si Yamato. Tinanong ni Fujiko kung kaya niya ba talagang harapin si Yamato, at kampante ang matandang yun na kaya niya. Pumasok sila sa mga guho ngunit hinarang sila ni Riri, na sinisisi si Akuto sa lahat ng nangyayari. Siniguro ni Akuto sa kanya na aalis sila pagkatapos nilang makita si Peterhausen, ngunit sinabi ni Riri na wala na itong saysay, at ipinakita sa kanila ang kaguluhan sa labas. Naghanda si Akuto at ang mga babae para sa isang laban, ngunit hindi inaasahang pinadaan sila ni Riri. Doon, muling nagkita si Akuto at ang dragon na nagsasabi sa kanya na oras na para ilabas ang kanyang buong kakayahan. Ipinahayag ni Akuto na wawakasan niya ang Diyos, na ikinagulat ni Fujiko. Pagkatapos, sa likod ni Peterhausen, lumipad si Akuto patungo sa Yamato. Habang naghahanda siyang umatake, hinarang siya muli ng punong guro. Sinubukan ni Junko na sumugod kay Akuto, ngunit ayaw pa ring lumabas ang kanyang espada, kaya ginamit niya ang kanyang kutsilyo, na natunaw sa mana ni Akuto. Naguguluhan si Junko sa kanyang nararamdaman, hindi alam ang gagawin, ngunit binuhat siya ni Akuto na parang prinsesa para pakalmayan siya. Sinabi niya na hindi niya inaasahan na magkakaroon siya ng damdamin para sa kanya na katulad ng iyon, at mga pangako na pagkatapos ng laban, aalagaan niya ito. Pagkatapos, pinabalik niya ito sa lupa, ngunit biglang dumating si Rave at sinira ang Peterhausen. Humanga ngunit naiirita, nilabanan siya ni Akuto sa himpapawid, at sinabi ni Rave na dapat ipaliwanag ng Haring Demonyo kung bakit niya ito ginagawa, at sinabi ni Akuto kay Hiroshi na hanapin mismo ang Diyos, na gustong kunin si Soga sa kanya. Habang naghahanda sila para sa tunay na laban, sinabi ni Tuvi kay Eiko na mag-focus sa paghanap ng kagamitan na ginagamit ni Fujiko para kontrolin ang mga halimaw. Inutusan ni Eiko sina Junko at Yuko na kunin ito, at tumakbo si Yuko, habang hinahabol siya ni Junko. Bigla, nakita ni Junko ang isang isang lalaki na akmang aatakihin si Yuko. Sinalag niya ang atake, at sumugod ang mga ninja para tulungan sila. Sa himpapawid, tinanong ni Hiroshi si Akuto kung bakit hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para baguhin ang isip ng mga tao, kung determinado siyang baguhin ang mundo. Pinaalala ni Akuto sa kanya na ito rin ang mga taong sumasamba sa isang huwad na Diyos at ginagamit ito para bigyang katwiran ang diskriminasyon. Ipinahayag niya na gagawin niya ang lahat para wasakin ang sistemang yun. Nagpapakarga, pinasabog ni Akuto si Mana papunta kay Peterhausen, na nagbigay sa kanya ng lakas para kagatin si Hiroshi.
Pagkatapos ay naghanda si Akuto ng isang nakamamatay na mana blast, ngunit ginamit ni Hiroshi ang isang kakayahan na nagpawalang bisa nito at sumipsip ng lahat ng lakas ni Peterhausen. Bigla, isang napakalaking sasakyang panghimpapawid ng gobyerno ang biglang dumating na may misyon na sirain ang lahat. Sa halip na tumakas, sinabi ni Peterhausen kay Akuto na maaari silang mag-recharge sa pamamagitan ng paglipad malapit sa sasakyan. Pagkatapos ay gumana ang teorya ni Peterhausen, at nakabawi sila ng sapat na enerhiya para makaganti. Sa ganap na lakas, winasak ni Akuto ang barkong pandigma, ngunit bumagsak ito sa kanya, at hila-hila siya pababa sa lupa. Ilang taon na ang nakalipas, nasaksihan ni Yamato na inagaw ng demonyong hari ng panahong iyon ang Soga na kanyang minamahal. Dahil sa trauma, itinalaga ni Yamato ang kanyang buhay sa pag-aaral ng paglalakbay sa oras. Ngunit sa kanyang pagkabahala, palagi siyang napupunta sa iba't ibang takdang panahon kung saan eksaktong parehong bagay ang nangyayari. Sa bawat universo, nilampaso si Soga ng haring demonyo habang nakatanaw lang siya. Ngayon, lumipat tayo sa kasalukuyang kaguluhan. Akala ni Joinko at ng iba pa ay nadaganan si Akuto sa ilalim ng barkong pandigma, pero nang biglang magsimulang dumagsa ang lahat ng mga halimaw na mahika patungo sa mga guho, sinabi ni Soga kay Fujiko na huwag mawalan ng pag-asa, dahil nagre-react ang mga halimaw na mahika sa mana ni Akuto. Napansin din ni Joinko na kumikibot si Yuko dahil sa parehong enerhiya, kaya't pinatatag niya ang sarili at patuloy na lumaban, nagdarasal na makalabas si Akuto sa mga guhong iyon. Samantala, tumungo si Hiroshi sa mga guho upang hanapin si Akuto, ngunit nakasalubong niya ang punong guro sa gitna ng laban-laban kay Yamato. Nang matanto ng matanda na, si Blaze ay isa sa kanyang mga estudyante, sinasabi niya rito na huwag makialam, iginigiit na tungkulin niyang protektahan ang mga estudyante mula sa digmaan. Nang itaas ni Yamato ang kanyang espada, itinulak ni Hiroshi ang punong guro at humarap kay Yamato, pero biglang namatay ang kanyang buong suit, at bumalik siya sa kanyang mahinang estado, at ayaw tumugon ni Brave sa pagtawag ni Hiroshi. Dito, ibinunyag ni Yamato na siya ang lumikha ng suit na yun at iniwan ito sa isla ng pamilya ni Hiroshi. Itinaas ni Yamato ang kanyang kamay para tapusin ang punong guro, at sinabi ni Hiroshi na tumigil at nagbanta na babawiin niya ang suporta sa kanya, sinasabing nilikha niya ang suit para labanan si Akuto. Pagkatapos ay nag-alok siyang makipagtulungan kay Yamato sa kapalit ng mas maraming kapangyarihan para iligtas si Yuko. Tinanggap ni Yamato ang alok na ito at hindi sinaktan ang punong guro. Samantala, pilit ipinapaliwanag ni Soga na nararamdaman pa rin niya ang aura ni Akuto, na nangangahulugang buhay na buhay pa siya. Ngunit biglang may napansin si Fujiko sa gilid ng kanyang mata. Bigla na lang siyang naghagis ng potion na naglantad kay Lipaz, ang parang goma na lalaki kanina. Kinuha ni Fujiko ang kanyang letigo para bigyan siya ng leksyon, ngunit habang hinahampas niya ito, mas lalong lumalapit ang kakaibang nilalang sa pagputok, na ikinatakot ni Fujiko. Sa labas, naghahanda ang hukbo ng ninja ni Eiko na sugurin ang mga guho at tapusin si Akuto, ngunit bago pa man sila makasalakay. Binugbog silang lahat ni Riro, sinasabing wala silang pahintulot na punuin ang konseho ng sobra. Ibinunyag niya na si Eiko ang pumatay sa kanyang sariling ama, ang kanilang pinuno na si Kaizu, at ikinagalit yun ni Eiko, kaya mabilis niyang iniutos sa kanyang hukbo na wakasan siya. Ngunit sumugod si Riro sa hukbo, at nang marating niya si Eiko, sinubukan ng mapanlinlang na babae na bumuo ng bagong kwento, na nagsasabing si Riro ay nakikipagtulungan kay Akuto upang wasakin ang mundo at nagsisinungaling tungkol kay Eiko na nagtapos sa buhay ng kanyang sariling ama. Inilabas ng hukbo ng ninja ang kanilang buong arsenal kay Riro, ngunit dumating ang kanyang konseho ng estudyante at sinuportahan siya habang nagtutulungan silang labanan ang hukbo. Ang kanilang vice-presidente ay abala sa pagtulong kay Fujiko at Soga laban kay Lipaz, ngunit halos agad siyang umangkop. At mas pinatindi ang kanyang mga atake. Bigla, dumating si Yamato para kunin si Soga, at nakilala siya ni Fujiko bilang lalaking pumatay sa kanyang kapatid. Bigla, nag-iba ang anyo ni Soga, parang sinapian, at sinabi kay Yamato na hindi siya ang babaeng hinahanap niya at may iba siyang iniibig. Ngunit sinabi ni Yamato na ginagawa niya ito para sa ikabubuti ng nakararami at pinatulog siya. Sinubukan siyang pigilan ni Fujiko gamit ang kanyang letigo at inakusahan siya ng pagkitil ng mga inosenteng buhay, ngunit sumagot siya na tumulong siyang hubugin si Akuto sa halimaw na ito ngayon bago siya naglaho kasama si Soga.
Samantala, nilipol ni Riro at ng konseho ang buong hukbo. Tinawagan ni Eiko si Junko at inutusan siyang pigilan sila, pero nag-aalangan si Junko, sinasabi niyang mabuting tao si Riro, kaya agad na binyantaan ni Eiko ang buhay ni Yuko. Ilang sandali pagkatapos, natagpuan ni Riro at ng konseho si Junko na naghihintay sa kanila, at nakita si Eiko na may hawak na kutsilyo sa likod ni Yuko, agad nilang naintindihan. Iginiit ni Riro na kailangan niyang pigilan si Eiko kahit anong mangyari, kaya inutusan ni Junko ang kanyang mga ninja na simulan ang pag-atake. Agad silang nalipol, na pagkatapos ay kinumpirma na pinatay ni Eiko ang kanyang sariling ama. Pero kahit narinig yun, nagpalakas pa rin si Junko at umatake, at tumugon si Riro sa pamamagitan ng isang suntok na sapat para patumbahin siya. At pagkatapos ay sinasabi sa kanyang mga kalaro na iligtas si Yuko. Sa mismong sandaling yon, tinatangka ni Eiko na saktan si Yuko, ngunit sumugod si Hiroshi upang harangan ang atake. Pagkatapos ay hinawakan niya si Yuko at tumakas upang hanapin si Yamato, na itineleport silang dalawa sa ligtas na lugar. Biglang, nagsimulang umalag at magliyab ng kidlat ang battleship. Tumayo si Akuto mula sa mga guho, pinapagana ang buong barko gamit ang kanyang mana, habang sa wakas ay nagawang makaalis. Pagkatapos, nagpasalamat siya sa punong guro para sa dagdag na mana, at sinasabi sa mga babae na kailangan niyang hanapin si Souga. Habang naghahanda si Akuto para sa paglipad, inuutusan ni Eiko si Junko na pigilan siya. Nagmamakaawa ang kanyang mga ninja na sumunod siya dahil si Eiko ang namamahala sa kanilang buong angkan, ngunit naalala ang mga salita ng kanyang lola noong ipinasalin niya ang espada ng pamilya, sumunod si Junko sa tibok ng kanyang puso. Sa wakas, nabuksan ng katotohanan ang kanyang mahika. Hinayaan siyang bunutin ng sinaunang espada, agad niya itong sinubukan kay Eiko, pero hinarang ni Koroneb ang atake, iginigit na dapat mabuhay si Eiko upang harapin ang bunga ng kanyang mga kasalanan. Sinubukan muling tumakas ni Eiko, pero lumitaw ang kanyang muling nabuhay na ama at sinabing itutuwid niya mismo ang mga kasalanan nito. Lubusang nasira ang isip ni Eiko dahil sa psikolohikal na pinsala habang sina Akuto at Hiroshi ay naghahanda para sa kanilang paghaharap. Nang tanungin ni Hiroshi kung bakit kailangan niyang haminin ang Diyos at baguhin ang mundo gaya ng alam nila, siya, na ito lamang ang paraan para sumulong ang sangkatauhan, ngunit tumanggi si Hiroshi na tanggapin ang kanyang mga plano dahil ang pagkakaroon ng mas maraming kapangyarihan ng demonyong hari ay maaaring magdulot ng kapahamakan kay Yuko. Pagkatapos, naghanda siya ng sandata laban sa Mahika upang pigilan si Akuto, at binalaan ni Peter Hazen si Akuto na walang silbi ang kanyang mana laban sa sandata, ngunit ibinunyag ni Akuto na hindi niya binalak na gumamit ng Mahika laban sa kanya. Bigla, si Akuto ay biglang itinapon patungo kay Hiroshi, na nagulat ng abluti ni Akuto ang kanyang sandata kahit na masama ang epekto nito sa kanyang katawan. Habang nagsisimulang matuno ang kanyang braso, sinabi ni Hiroshi sa kanya na huminto, ngunit mas lalo pang diniinan ni Akuto, kaya nagpa siya si Hiroshi na pakawalan ang lahat ng kanyang mahika sa isang malaking pagsabog na piniprito ang motherboard ng kanyang suit. Dahil dito, nagsimula silang mahulog pareho, ngunit matapos maibalik ang kanyang braso, humingi ng tawad si Akuto sa paglayo niya ng ganito at tiniyak sa kanya na nakikipaglaban lang siya para sa pagbabago para gumawa ng mas magandang mundo. Nang makabalik sila sa lupa, dali-daling lumapit si Yuko kay Hiroshi at nagulat noong una nang makita niyang matapang siya. Ngunit pagkatapos ay niyakap niya ito at sinabing hindi niya inalintana kung sino ang nasa likod ng maskara. Sa sumunod na sandali, tumugon ang kanyang katawan sa mana ni Akuto, kaya lumingon siyang umalis, at nang tanungin ni Hiroshi kung bakit hindi niya nalang alisin ang manang nakakaapekto sa kanya, ipinaliwanag ni Akuto na isang maling galaw lang ay maaaring magdulot ng panghabang buhay na peklat. Samantala, nakapasok si Yamato sa loob ng pasilidad na kinalalagyan ng nilalang na tinatawag na identity, ngunit habang papalapit siya kay Souga na walang malay pa rin, sumulpot ang dalawang babae para pigilan siya, ngunit madali niya silang pinabagsak sa isang hiwa lang ng kanyang espada. Pagkatapos, inilunsad niya ang sistema at pumasok sa identity, ngunit sinapian nito si Souga para ipaalala sa kanya na sinubukan niyang labanan ang tadhana sa napakaraming buhay. Nang tanungin ni Yamato kung bakit palagi siyang nabibigo, ipinaliwanag ng identity na hindi naman talaga yun ang kanyang tungkulin, at naging emosyonal siya dahil naalala niya ang paggugol ng mga siglo para subukang manalo sa isang laban na itinakda na siyang matalo. Habang patuloy siyang humahagulgol,
Sinubukan siyang aliwin ng identity, ngunit bigla niyang hinawakan si Soga at sinabing wala siyang anuman kundi para matalo. Pagkatapos, nagkamalay siya at sinubukang lumaban, hanggang sa dumating si Akuto para pigilan siya, pero hiniwan ni Yamato ang mga binti niya, kaya hindi siya makagalaw. Nang makita ito, sinubukang tumulong ni Soga, pero sinabihan siya ni Akuto na tumigil bago pa man siya hiwain ni Yamato sa gitna. Halos hatiin siya, pero biglang lumitaw si Akuto sa likod niya at pinasabog siya, at ipinaliwanag na isang clone lang ang kalaban ni Yamato. Pagkatapos, pinakawalan niya ang isang skill na nagpapalakas ng grabidad na tumamba kay Yamato, pero agad siyang sinabihan ng mga android chick na makipag-isa sa identity at isa katuparan ang kanyang tadhana sa pamamagitan ng pagwasak sa sangkatauhan. Tumanggi si Akuto na gawin ang alinman doon at sinabi niya na gusto lamang niyang panatilihing ligtas si Soga, ngunit pinasimulan ng dalawang android ang sekwensya ng pagpapasabog na ito upang wakasan ang lahat ng sangkatauhan sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga kapangyarihan ng identity, kaya tinawag ni Akuto ang kanyang pinagkakatiwalaang kabayo. Pagkatapos ay lumipad si Peter Hazen upang wasakin ang entity. Nang makita ito, nagbabala si Yamato na maaaring hindi na siya makabalik ng buhay, ngunit patuloy siyang tumungo patungo sa identity, kaya't hinubad din ni Soga ang kanyang mga damit upang buhayin ang kanyang mga kakayahan. Habang umaabot sila sa tuktok, pinasabugan ni Peter Hazen ng butas ang identity, pumapasok sa pseudo-space, ngunit pagkatapos lumipad sa pinakamalalim na bahagi at kumonekta sa mainframe nito, nagtanong siya. Nagkubli si Akuto para makaiwas sa walang tigil na pulutong ng mga android samurai dahil kailangan niyang tanggalin ang lahat ng gamit ng identity. Pagkatapos, pinakawalan ni Akuto ang lahat ng kanyang mahika ng sabay-sabay para wasakin silang lahat, pero nawalan siya ng kontrol at nakalikha ng isang black hole dahil hindi pa siya nakagamit ng ganito karaming mahika dati. Napagtanto ni Akuto na sa pagpapalabas ng lahat ng kanyang kapangyarihan, kaya niyang wasakin ang lahat, ang Diyos, at ang huwad na kaharian, pero nag-atubili siya at nagduda. Biglang sumulpot si Soga at umapila kay Peter Hazen na tiyaking mabubuhay si Akuto. Nangako ang dragon na poprotektahan siya, kahit na mga hulugan nito ng kanyang sariling kamatayan. Nag-iwan ang dragon ng isang ngipin bilang alaala, at isinakripisyo ang kanyang sarili para sa kanila, na nagdulot ng isang nakasisilaw na pagsabog na some-ire sa pasilidad at maging sa Diyos mismo. Pagkatapos nito, pumasok si Soga sa isang misteryosong espiritual na mundo, kung saan nakilala niya ang isang ibang bersyon ng kanyang sarili. Ibinunyag ng kabilang sarili na siya ang dahilan kung bakit pinuntirya si Soga sa simula pa lang, na pagtantong maaari nilang bigyan si Akuto ng normal na buhay. Pinagsama ng dalawa ang kanilang kalooban at kumilos, at habang humuhupa ang alikabok, nasaksihan ng mundo ito bilang pagkasira ng Diyos. Gayunpaman, lumabas si Akuto na buhay at muling nakasama ang kanyang mga kaibigan. Kakaiba, ang mga alaala niya bilang isang demonyong hari ay nabura sa isipan ng lahat, maliban sa kanyang pinakamalapit na mga mahal sa buhay. Lumalabas na gawa pala ni Soga na binigyan si Akuto ng pagkakataong mamuhay bilang isang ordinaryong estudyante, gaya ng nakita kung paano hindi alam ni Yuko na siya ang hari ng demonyo. Kinabukasan, bumalik na sa normal ang lahat, at si Korwan ay patuloy pa ring nagsisilbing tagamasid niya, kahit na hindi na ito ang kanyang misyon, at gusto lang niyang manatili sa paligid, nakikita ang kapayapaan sa paligid niya. Tahimik na nagpapasalamat si Akuto kay Peter Hazen at tinatamasa ang kanyang bagong normal na buhay, simula sa pagsasanay kasama si Junko at pagkain kasama si Soga. Ngunit, nagpa siya ang mga Diyos ng ina na guluhin siya muli, tulad ng sa susunod na pagtatasa. Muli siyang tinawag ng Babong ibong nagbabasa ng hinaharap. Ang haring demonyo, nagpapasimula ng panibagong kaguluhan. Kung napanood mo ang buod na ito ng anime hanggang sa dulo, magkomento sa ibaba, may demonyo. At kung gusto mo ang mga buod ng anime na katulad nito, panoorin mo ang bidyong ito.